Alam mo naman siguro, Camille, na hindi ka naman talaga bagay sa pamilya namin. Ang anak ko ay nangangailangan ng isang babaeng kayang sumabay sa mundo niya, hindi isang tindera ng cake na nagpapalaki ng tiyan sa bahay. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto namin, hawak-hawak pa rin ang vest ni Rafael na dapat kong ilalagay sa maleta niya. Para akong tinamaran ng kidlat, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang boses ni Doña Carmela sa kabilang linya ay kalmado, malamig, parang nagbabasa lang ng resipe. Pero ang bawat salita niya ay parang kutsilyong bumabalisa sa dibdib ko. Hello, Camille, narinig mo ba ako? Sinubukan kong magsalita, pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang dila ko ay tila nagye. Napalunok ako, mariin kong kinuyom ang kamao ko sa patlang para maramdaman kong may tumutusok sa palad ko. Ang mga kuko ko ay tumagos na pala sa balat at may mainit na likidong dumadaloy, dugo pala. Camille, napapitlag ako sa pagkakatawag niya. Opo, Donya. Basta sana maintindihan mo. Huwag mong gagawing mahirap ang buhay ng anak ko. Kung mahal mo talaga si Rafael, matututo kang manahimik at gampanan ang papel mo bilang asawa. Naiintindihan mo ba? Opo, bulong ko. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas para sumagot. Magaling, ingatan mo ang apo ko. At binabana niya ang tawag. Ilang segundo akong nakatulala sa screen ng phone ko, bago ko napagtantong nanginginig na pala ang buong katawan ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang vest sa kama, saka ko inianggat ang kamay ko, pula ito sa dugo. Tiningnan ko ang palad ko pero hindi ko naramdaman ang sakit. Wala akong naramdaman kahit na ano. Dumako ang mga mata ko sa singsing ko. Ang singsing na isinuot ni Rafael sa akin noong kasal namin, mabilis, tahimik, walang abogado, walang maraming bisita. Sabi niya, kapag maayos na ang lahat, ipagdiwang natin ng malaki. Pero hindi na nangyari iyon. Hindi na nangyari ang maraming bagay. Vest pa lang ang hawak ko pero hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ibinaba ko ito sa kama, saka ko tiningnan ang paligid. Ang kwarto naming ito puno ng litrato ng kasal namin. Nasa bedside table ang isang malaking picture frame si Rafael, at ako nakangiti, hawak-hawak ang kamay ko na parang hindi niya bibitawan. Ngayon parang peke na lahat. Parang pinanood ko lang ang sarili ko sa isang pelikula na hindi ko naman pinili. Napahawak ako sa tiyan ko. 6 na buwan na ang baby ko. 6 na buwan ko nang dinadala ang anak namin, ang anak naming dapat sana ay magbubuklod sa amin. Pero bakit parang mas lalo akong nag-iisa? Tumingin ako sa labas ng bintana. Umuulan. Ang mga patak ng ulan ay humahampas sa salamin at sa di kalayuan, naririnig ko ang mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Ang ingay na iyon, parang malayong malayo, parang hindi ko kayang abutin. Parang ako rin nakulong sa loob ng bahay na ito, sa loob ng kasal na ito, habang ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot nang hindi ako kasama. Naupo ako sa gilid ng kama. Ang bigat ng katawan ko ay parang bumagsak ang lahat ng pagod ng nakaraang buwan. 5 taon akong nag-aral sa France. 5 taon kong pinangarap na makapagpatayo ng sariling pastry shop sa Paris, na may sariling pangalan, sariling tatak. Pinaghirapan ko iyon. Tuwing madaling araw ako ang unang pumapasok sa kitchen, ang huling umaalis. Tiniis ko ang lamig ng taglamig, ang pagod ng mahabang oras, ang lungkot ng pagiging malayo sa pamilya. At nang manalo ako sa International Pastry Competition, ang pinakamalaking tagumpay ng buhay ko, ang unang taong gusto kong tawagan ay ang nanay ko. Pero sa halip na ipagdiwang, nalaman kong may sakit ang nanay ko. Kailangan ng operasyon, 2 milyong piso. Hindi ko naisip iyon kahit isang segundo. Ibinenta ko ang apartment ko sa Paris. Iniwan ko ang lahat, ang pangarap, ang trabaho, ang buhay na pinaghirapan kong itayo para lang makauwi at mailigtas ang nanay ko. At nang dumating si Rafael, na parang inutusan ng tadhana, na may alok na hindi ko kayang tanggihan, sabi niya, kailangan ng lolo ko ng tagapagmana. Kailangan mo ng pera. Tulungan natin ang isa't isa. Wala akong nagawa kundi tanggapin. Para sa nanay ko, para sa pamilya ko. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa kama ng bahay na ito, na hindi ko naman talaga naging tahanan. Yung tahanan na pagtanto kong mali ang lahat. Ang mga sakripisyo ko hindi man lang naging sapat. Hindi ako naging sapat. Napatingin ako sa singsing ko. Ang ginto nito ay kumikinang sa liwanag ng lampara, pero para sa akin bigla itong naging mabigat. Parang kadena na nagtatali sa akin sa isang kasinungalingan. Kinuha ko ang phone ko, may bagong message. Mahal, ihanda mo na ang bag ko. Bukas ng umaga ang flight ko. Miss you na agad. Si Rafael, ang asawa kong hindi ko na makilala. Ang lalaking tuwing umaga ay humahalik sa noo ko, tuwing gabi ay nagsasabing pagod siya sa trabaho. Tuwing linggo ay sinasamahan akong magpatingin sa doktor, ngunit may ibang buhay pala na hindi ko alam. Tinitigan ko ang message niya.
Ang mga salitang miss you na agad ay parang asin sa sugat. Hindi ako sumagot, hindi ako makasagot. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang hawak ko ang phone at sa isang iglap, gusto kong itapon ito sa dingding. Pero hindi ko ginawa. Hindi ako iyon. Hindi ako marunong sumigaw, hindi ako marunong manira ng gamit. Biglang nag-ring ang phone ko. Video call si mama. Napahigpit ang hawak ko sa phone. Hindi ko kayang harapin siya ngayon. Hindi ko kayang magpanggap na okay ako. Pero kung hindi ko sasagutin, mag-aalala siya. At hindi ko kayang dumagdag sa alalahanin niya, hindi habang nagpapagaling pa siya sa operasyon. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang mga mata ko sa kakulang na pagtantong umiiyak na pala ako. Hindi ko man lang naramdaman ang pagtulo ng luha. Sagutin ko na lang sandali, bulong ko sa sarili ko. Sandali lang. Sumagot ako, Mama, anak, kumain ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Si Mateo, okay naman ba? Napangiti ako pilit. Okay po kami, Mama, kumain na ako. Huwag kayong mag-alala. Baka naman hindi ka nagpapahinga. Alam ko namang busy ka kay Rafael. Okay po kami, Mama, ulit ko mas matatag. Magpapahinga na po ako. I love you. Mahal din kita, anak. Ingat lagi. Binaba ko ang tawag. Ang ngiti ko ay agad na nawala. Napahawak ako sa tiyan ko at sa kauna-unahang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman kong gumalaw ang baby ko. Parang sinisipa ako ni Mateo, parang sinasabing, narito ako, Mama, nandito ako. Napahikbi ako. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak, dahil ba sa sakit o dahil sa saya na may kasama pa rin pala akong lumalaban. Hindi ko alam, pero sa gabing iyon, habang umiyak ako sa kwarto namin, napagpasyahan kong hindi na ako mananatiling tahimik. Kinuha ko ang resibo na nakita ko kanina sa bulsa ng vest ni Rafael. Ang luxury hotel sa Cebu, 3 araw, at sa ilalim ng pangalan ni Rafael may isa pang pangalan. Cristina Villanueva. Hindi ko kilala ang babaeng iyon, pero alam kong may kinalaman siya sa pagkasira ng buhay ko. Kinuha ko ang phone ko, binuksan ko ang camera, at kinunan ko ng litrato ang resibo, malinaw maliwanag, kitang-kita ang pangalan at ang petsa. Sunod-sunod na litrato, bawat anggulo, bawat ebidensya. Pagkatapos gumawa ako ng bagong email account. Itinago ko ito sa ilalim ng isang pangalan na hindi ko na maaalala kung paano ko naisip, ebidensya.para.sa.katotohanan@gmail.com. At isa-isa kong inilagay ang lahat ng litrato, ang resibo, ang mga screenshot ng mga mensahe ni Rafael na hindi ko na sinasagot, ang mga litrato ng hotel na nahanap ko sa social media ni Cristina. Lahat. Lahat ng ebidensya na kaya kong itago inilagay ko sa email na iyon. Nang matapos ako, tumingin ako sa singsing ko. Dahan-dahan kong inalis ito sa daliri ko. Ang pakiramdam parang may kumalas sa akin, parang pinalaya ko ang sarili ko sa isang bagay na matagal ko nang dapat bitawan. Inilapag ko ang singsing sa mesa. At saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi na kita hahayaang saktan ako, Rafael. Bulong ko sa sarili ko. Hindi na. Biglang bumukas ang pinto. Mahal, nandito na ako. Si Rafael. Maaga siyang umuwi. Basa ang buhok niya sa ulan. Hawak-hawak ang payong at nakangiti ang ngiting iyon na dati kong minahal, pero ngayon ay kinasusuklaman ko. Tumingin siya sa akin, tumingin siya sa mesa, at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Bakit wala ang singsing mo? Ano ang singsing? Nilinis ko kasi kanina habang naguhugas ng pinggan, tapos siguro naiwan ko sa banyo. Sandali, hahanapin ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Ang boses ko ay parang hindi akin, kalmado, mahinahon, parang walang nangyari. Pero sa loob parang may sumisigaw. Parang may humihila sa bawat litid ng katawan ko para sumigaw ng totoo. Sandali lang, hindi na ako na ang maghahanap. Sabi niya, hinawakan ako sa braso bago ako makaalis. Baka nahulog sa lababo. Alam mo naman, minsan nagiging makupad ka kapag pagod ka. Makupad. Pagod. Ang mga salitang yun dati parang pag-aalala lang. Ngayon parang latigo sa balat ko. Pumasok siya sa banyo. Narinig kong nagbukas siya ng gripo, nagkalas ng ilang segundo. Tapos lumabas na may dalang singsing, ang singsing na inilapag ko sa mesa kanina. Kinuha niya mula sa banyo, hindi. Kinuha niya mula sa mesa, pero hindi niya napansin na doon ko ito inilapag. O baka hindi niya lang pinansin. Baka sanay na siyang hindi ko napapansin. Ayan na, nakanggiting, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Isuot ko na ulit para sa'yo. Ang magadaliri niya ay malamig. Hinawakan niya ang kamay ko ng marahan, parang may hinahawakang baso na madaling mabasag. At sa sandaling iyon, gusto kong bawiin ang kamay ko. Gusto kong sabihin, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan, dahil alam kong hawak mo rin siya. Pero hindi ko ginawa. Tumayo lang ako, ngumiti, at hinayaan kong isuot niya ang singsing na kanina ko lang inalis. Salamat, bulong ko. Wala iyon, mahal.
Basta huwag mong mawawala ha, iyan ang tanda na akin ka. Akin ka. Ang mga salitang yun dati parang pangako. Ngayon parang kulungan. Niyakap niya ako. Ang mga braso niya ay pumulupot sa baywang ko, ang baba niya ay nakapatong sa ulo ko. At tumayo ako doon, naninigas, hindi gumagalaw, hindi humihinga. Naramdaman ko ang bawat pagtibok ng puso niya, ang bawat paghinga niya, ang bawat kasinungalingang nakapaloob sa yakap na iyon. Miss kitas bulong niya, kahit ilang oras lang tayong hindi nagkita, miss na kita. Hindi ako sumagot, hindi ko kaya. Sige na, sabi ko, sa wakas marahang tinulak siya. Maligo ka na, maaga ka pa bangon bukas. Tumingin siya sa akin, ngumiti, at hinalikan ako sa noo. Ikaw magpahinga ka na, baka mapagod ang baby natin. Baby natin, ang baby na iniiwan niya para sa ibang babae. Ngumiti ako, tumango, at pinanood ko siyang pumasok sa banyo. Nang marinig ko ang tunog ng shower, saka ko lang pinakawala ng hininga na kanina ko pa hinihintay. Napahawak ako sa mesa, ang mga tuhod ko ay nanginginig. Hindi ako umiyak, hindi pa. Pero alam kong darating ang gabing iyon, darating ang gabing hindi ko na kayang pigilan. Kumuha ako ng kumot. Inilapag sa sofa. At doon ako natulog, hindi sa kwarto namin, hindi sa tabi niya. Hindi ko kayang matulog sa tabi ng lalaking may ibang buhay. 2:00 NG madaling araw, narinig ko ang paghinga ni Rafael, malalim, pantay. Parang batang mahimbing ang tulog. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ng marahan, parang may kinakatakutan akong magising. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana, nagbibigay ng anino sa mukha niya. Mukha siyang payapa. Mukha siyang walang kasalanan. Pero alam ko na, dahan-dahan kong kinuha ang phone niya sa bedside table. Ang screen ay nagliwanag sa mukha ko, at sa unang pagkakataon, binuksan ko ang phone ng asawa ko, hindi para maghanap ng litrato ng pagkain. Hindi para mag-scroll sa social media, kundi para hanapin ang katotohanang itinago niya sa akin. Magamensahe, magatawag, magalitrato, wala akong nakita. Pero alam kong hindi iyon nangangahulugang wala. Alam kong marunong magtago ang asawa ko. Binuksan ko ang trash folder. At doon sa ilalim ng mga deleted messages, nakita ko ang pangalan. Christina. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang thread. Mga mensahe deleted pero nandito pa rin. Mga litrato deleted pero nandito pa rin. At ang mga salita, miss you na mahal, kailan tayo ulit magkikita, ay parang kutsilyo na paulit-ulit na tumutusok sa puso ko. Kumuha ako ng litrato ng screen. Sunod-sunod, bawat mensahe, bawat litrato, bawat ebidensya. Pagkatapos ibinalik ko ang phone sa pwesto niya. Humiga ako sa tabi niya, hindi dahil gusto ko kundi dahil kailangan kong magpanggap. Kailangan kong manatili sa papel na ginagampanan ko, ang asawang walang alam, ang asawang masaya, ang asawang bulag. Ngunit sa loob ko may apoy na nagniningas. Bukas bulong ko sa sarili ko. Bukas sisimulan ko na. Umaga, linggo ng 6:00. Nakabihis na si Rafael, suot ang mamahaling suit, bitbit ang maleta. Nakatayo siya sa pintuan na nakangiti, parang walang nangyari. Sigurado ka bang kaya mo nang mag-isa dito? Tanong niya. Baka kailanganin mo ng tulong. Kaya ko't sagot ko, ngiting pilit. Sanay na ako. Tumingin siya sa akin. Sandali. Parang may hinahanap sa mga mata ko. Pero hindi niya nakita ang sakit, hindi niya nakita ang galit, hindi niya nakita ang katotohanan. Sige, sabi niya, hinalikan ako sa noo. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. O, ingat ka. Pinanood ko siyang umalis. Ang tunog ng sasakyan niya ay unti-unting lumalayo at sa bawat segundo parang lumalayo rin ang pag-asa kung minsan ay bumalik pa siya sa akin. Kumuha ako ng phone. Tinawagan ko ang numerong kabisado ko mula pa noong kolehiyo. Jasmine, ikaw, ito si Camille. Kailangan ko ng tulong mo. Sandaling katahimikan. Camille, anong nangyari? Bakit parang may kailangan akong malaman tungkol sa flight papuntang Cebu ngayong umaga. Pwede mo bang i-check ang listahan ng pasahero? Bakit? Pakiusap, Jasmine, gayon na. Narinig ko ang pagtigil niya, ang paghinga niya, ang pag-aalinlangan niya. Pero alam kong hindi niya ako tatanggihan. Hindi kailanman. Siget, sabi niya sa wakas. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Naghintay ako. Ang mga minutong iyon ay parang oras. Ang bawat segundo ay parang siglo, at nang bumalik ang tawag niya, ang boses niya ay nagbago, mas seryoso, mas mabigat. Camille, may 2 pangalan sa flight na iyon, Rafael Montenegro at Christina Villanueva. Hindi ako kumibo, hindi ako umiyak. Tumingin lang ako sa malayo sa mga ulap na unti-unting dumidilim at naramdaman kong may pumutok sa loob ko, hindi ang puso ko kundi ang huling pag-asa na baka nagkakamali ako. Salamat, Jasmine, bulong ko. Salamat. Camille, ano ba talaga? May tawagan pa ako, sandali. Binaba ko ang tawag. Tumayo ako sa harap ng bintana, hinawakan ang tiyan ko,
At sa unang pagkakataon ngayong araw, naramdaman kong gumalaw si Mateo. Parang sinisipa ako, parang sinasabing, narito ako mama, huwag kang susuko. Napangiti ako hindi dahil masaya ako, kundi dahil may dahilan pa akong lumaban. Hindi kita hahayaang lumaki na walang ama-anak, bulong ko. Pero hindi rin kita hahayaang lumaki na iniisip na normal ang kasinungalingan. Gabi, mag-isa ako sa bahay. Kumain ako hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Nagpahinga ako hindi dahil pagod ako, kundi dahil kailangan kong lumakas. At habang nakaupo ako sa sofa, hawak ang phone, nag-scroll ako sa mga litrato ng resibo ng mga mensahe ng mga ebidensyang tinatago ko sa email na iyon. Biglang nag-vibrate ang phone ko, ay isang text message, mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. At ang mga salitang nakita ko ay parang kidlat na tumama sa akin. Nakita mo na ba ang totoong kulay ng asawa mo, hindi pa ito ang huli? May sasabihin pa ako sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga kamay ko ay nanginig. Tiningnan ko ang numero, walang pangalan, walang litrato, walang kahit anong impormasyon. Sino ito? Kaibigan Kaway, isang taong nakakaalam ng lahat. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Pinanood ko lang ang screen, ang mga salitang paulit-ulit kong binabasa, parang may itinatago itong kahulugan na hindi ko pa maintindihan. At sa gabing iyon, sa tahimik na bahay na puno ng mga kasinungalingan, napagtanto kong may isang bagay akong hindi alam, isang bagay na mas malaki pa sa resibo, mas malalim pa sa mga mensahe, mas madilim pa sa mga gabing iniiwan ako ni Rafael. May taong nanonood, may taong naghihintay. At sa lalong madaling panahon, malalaman ko kung sino. Alam mo ba, Camille, na mas mahal kita ngayon kaysa noong una kitang makilala? Ang boses ni Rafael ay parang musika sa tenga ko, malambing, puno ng pangako. Nakatayo siya sa tabi ng hospital bed, hawak-hawak ang kamay ko, habang ang mga mata niya ay puno ng luha na hindi ko alam kung totoo o gawa-gawa lang. Sandali pa't, sabi ko, hingal na hingal. Sandali pa, Mateo, lumalabas ka na. Ang sakit ay parang alon na humahampas sa katawan ko. Pero sa bawat alon may kasamang tibok ng puso ko, ang tibok na nagpapaalala sa akin na may dahilan ako para lumaban. Na may dahilan ako para tiisin ang lahat ng ito. Kaya mo yan, anak, bulong ng nanay ko si Aling Baby habang pinupunasan ng pawis sa noo ko. Nakaupo siya sa tabi ko, hawak ang kabilang kamay ko. Malakas ka, katulad ng nanay mo. Napangiti ako hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa presensya niya. Sa loob ng 5 taon sa France, ito ang pinakamasakit na pagkakataon na naramdaman kong malayo ako sa kanya. Ngunit ngayon sa silid na ito, kasama ko siya. Kasama ko si Rafael. At sa ilang minuto makikilala ko na ang anak ko. Isa pang push, Mrs. Montenegro, sigaw ng doktor. Napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Rafael. Napahigpit ang hawak ko sa kamay ng nanay ko, at sa isang huling push narinig ko ang unang iyak, ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Iyak siya, bulong ko, luhang nakangiti. Umiyak siya. Congratulations, Mrs. Montenegro, sabi ng doktor, inilapit sa akin ang maliit na bundle. Baby boy, healthy at malakas. At doon sa unang pagkakataon nakita ko si Mateo. Ang maliit na mukha niya, ang mga mata niyang nakapikit, ang mga kamay niyang nakakuyom. Dinamdam ko ang bigat niya sa mga braso ko, ang bigat na parang kayang buhatin ang lahat ng sakit na naramdaman ko sa nakaraang mga buwan. Mateo't, bulong ko, hinalikan ang noo niya. Ako ang mommy mo, at hinding-hindi kita iiwan. Napaiyak ang nanay ko. Napaiyak din si Rafael, o nagkunwari lang na umiyak. Hindi ko alam. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Pero hindi ko inisip iyon. Hindi ko kaya. Ang tanging nasa isip ko ay ang maliit na nilalang na ito, ang anak ko, ang dahilan ko, ang lahat ng bagay na pinaglalaban ko. 2 linggo, sabi ni Rafael. Habang inaayos ang kumot ni Mateo sa crib. 2 linggo akong mananatili dito. Walang trabaho, walang meeting, walang kahit ano. Ikaw lang at si Mateo. Tiningnan ko siya. Sa loob ng 2 linggong iyon, nakita ko ang version niya na minsan kong minahal, ang version na nagmamahal, ang version na naroroon, ang version na hindi ko alam kung totoo o isa na namang kasinungalingan. Talaga't tanong ko, pilit na ngumiti. Talaga't sagot niya, hinalikan ako sa noo. Pangako. At sa loob ng 2 linggong iyon naniwala ako. Hindi dahil nakalimutan ko ang mga resibo, ang mga mensahe, ang mga gabing iniwan niya ako. Hindi. Ngunit dahil kailangan kong maniwala. Kailangan kong maramdaman na may pag-asa pa. Na baka sa pagkakataong ito magbago siya. Na baka sa pagkakataong ito tama ang pagpili ko. Si Mateo AI lumalaki. Ang mga mata niya ay unti-unting nagmulat, ang mga kamay niya ay unti-unting kumikilos, ang mga iyak niya ay unti-unting pumupuno sa bahay na minsang tahimik. At sa bawat gabing ginigising niya ako, sa bawat oras na pinapakain ko siya, sa bawat sandaling hawak ko siya,
naramdaman kong may dahilan pa akong lumaban. Ang gigwapo niya, sabi ng nanay ko habang pinagmamasdan si Mateo na natutulog. Kamukhang kamukha ni Rafael. Napanggiti ako pero may kirot sa dibdib ko. Oh, kamukha nga. Pero ang mga mata niya sa iyo, dagdag niya hinawakan ang pisinggi ko. Ang mga matang may pangarap, ang mga matang hindi natatakot lumaban. Napatingin ako sa kanya. Sa loob ng mga taon siya ang naging sandigan ko. Siya ang nagturo sa akin na maging matatag na maging matapang na huwag sumuko kahit gaano pa kahirap ang laban. Nanay, bulong ko hinawakan ang kamay niya. Salamat. Salamat sa ano? Salamat sa pagiging nanay mo. Sagot ko luhaang ngumiti. Salamat sa pagtuturo sa akin na mahalin ang sarili ko. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi ko kailangan ng ibang tao para maging kumpleto. Hinawakan niya, ang mukha ko pinunasan, ang luha ko. Anak, hindi mo kailangang magpasalamat. Ako ang nagpapasalamat sapagkat binigyan mo ako ng dahilan para ipagmalaki ang pagiging nanay. Sa sandaling iyon sa tahimik na bahay na puno ng mga pangako at kasinungalingan naramdaman kong may nagbago sa akin. Hindi ako ang dating Camille. Hindi ako ang babaeng natatakot, ang babaeng nag-aalinlangan, ang babaeng naghihintay ng kaligtasan. Ako si Camille Navarro Montenegro, ina ni Mateo, at handa akong lumaban. Linggo, ikatlong linggo, pagkatapos manganak. Gabi, tahimik ang bahay. Si Mateo ay natutulog sa crib, ang nanay ko ay nagpahinga na sa kwarto at ako ay nakaupo sa sofa, hawak ang phone, nag-scroll sa mga litrato ng mga nakaraang araw. Ang mga litrato ni Rafael kasama si Mateo. Ang mga litrato ng pamilya na parang perpekto. Ang mga litrato na nagpapakita ng mundong hindi ko alam kung totoo o gawa-gawa lang. Biglang nag-ring ang phone ni Rafael na naiwan niya sa lamesa. Tiningnan ko ito. Ang screen ay nagpakita ng pangalan, Cebu Operations. Sandali akong nagalinlangan, ngunit bago ko pa man mapigilan ang sarili ko, sinagot ko na ang tawag. Hello, katahimikan. Pagkatapos isang boses na hindi ko alam ngunit parang familiar. Ah, si Mrs. Montenegro po ba ito? O sino po ito? Pasensya na po sa abala. Tumatawag po ako para kay Mr. Montenegro. May emergency po sa Cebu, kailangan po siya dito agad. Nanlamig ang buong katawan ko. Emergency? Anong klaseng emergency? May problema po sa warehouse. Kailangan po siya dito ngayon. Ngayon na po. Hindi ako kumibo. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang puso ko ay parang may humigpit. Sige po, tibulong ko. Sasabihin ko sa kanya. Binaba ko ang tawag. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may pumutok sa loob ko, hindi ang puso ko, kundi ang huling pag-asa na baka nagkakamali ako. Kinaumagahan magang gumising si Rafael. Nakabihis na siya, suot ang mamahaling suit, bitbit ang maleta. Nakatayo siya sa pintuan, nakangiti parang walang nangyari. May emergency sa Cebu, sabi niya, hinalikan ako sa noo. Babalik ako agad. Emergency, ulit ko, pilit na kalmado ang boses. Anong klaseng emergency? Problema sa warehouse. Kailangan kong personal na asikasuhin. Tiningnan ko siya. Sa loob ng 2 linggo nakita ko ang version niya na minsan kong minahal. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ko ang version niya na natutunan kong kilala, ang version na nagsisinungaling, ang version na nagtatago, ang version na hindi ko mapagkakatiwalaan. Sige, bulong ko. Ingat ka. Alagaan mo si Mateo, sabi niya, hinalikan si Mateo sa noo. Mahal ko kayo. At umalis siya. Pinanood ko siyang umalis. Ang tunog ng sasakyan niya ay unti-unting lumalayo at sa bawat segundo parang lumalayo rin ang pag-asa kung minsan ay bumalik pa siya sa akin. 3 araw ang lumipas. 3 araw na mag-isa ako. 3 araw na nag-aalaga kay Mateo. 3 araw na naghihintay ng tawag ng mensahe ng kahit anong senyales na buhay siya. Ngunit walang dumating. Gabi, 3 araw. Nakaupo ako sa sofa, hawak si Mateo, pinapakain siya. Ang bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Ang tanging tunog ay ang paghikbi ni Mateo at ang tibok ng puso ko. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang text message. Mula sa hindi kilalang numero, binuksan ko ito. At ang mga salitang nakita ko ay parang kidlat na tumama sa akin. Alam mo ba na may anak na si Rafael kay Christina? Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang puso ko ay parang may humigpit. Ano ito, Blanco? Pagkatapos isa pang mensahe, isang larawan. Binuksan ko ito at ang mundong alam ko ay nagkawatak-watak. Isang birth certificate, isang batang babae. Ang pangalan Bianca Montenegro Villanueva. Ang ama Rafael Montenegro. Ang ina Cristina Villanueva. Ang petsa Enje kapanganakan 3 buwan bago ko ipinanganak si Mateo. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Tiningnan ko ang larawan. Tiningnan ko ang pangalan. Tiningnan ko ang petsa. At sa bawat segundo parang may pumapatay sa akin, hindi pisikal kundi emotional.
Hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. May anak siya, bulong ko luhang. May anak na siya sa iba. Tumingin ako kay Mateo, ang anak ko ang sanggol na natutulog sa mga bisig ko, ang maliit na nilalang na hindi ko alam kung paano ko poprotektahan mula sa katotohanang ito. Dahan-dahan kong inilapag si Mateo sa crib. Ang mga kamay ko ay nanginginig, ang mga tuhod ko ay parang may humihigpit. Umupo ako sa sahig, ang birth certificate ay nasa harapan ko, ang mga mata ko ay nakatitig dito. Hindi ako umiyak, hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lang ito. Ang orasan ay tumatakbo. Ang mga segundo ay nagiging minuto. Ang mga minuto ay nagiging oras. At sa lahat ng oras na iyon, hindi ako kumibo. Biglang umiyak si Mateo, ang iyak ng gutom, ang iyak ng pangangailangan. Tumingin ako sa kanya. Ang maliit na mukha niya, ang mga kamay niyang nakakuyom, ang mga mata niyang naghahanap sa akin. Dahan-dahan akong tumayo. Binuhat ko siya. Inilapit ko siya sa dibdib ko. At habang pinapakain ko siya, naramdaman kong may tumulo sa pisngi ko luha, ang mga luhang hindi ko mapigilan. Pasensya na anak, bulong ko, hinalikan ang noo niya. Pasensya na hindi ko alam, pasensya na hindi ko nakita. Ngunit hindi siya sumagot, hindi niya kaya. Ang tanging ginawa niya ay ang pagmasdan ako, ang mga mata niyang puno ng tiwala, ang mga mata niyang hindi pa alam ang sakit ng mundong ito. At sa sandaling iyon gumawa ako ng desisyon. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako magpapakita ng kahinaan. Hindi ko hahayaan na sirain ni Rafael ang mundo ng anak ko, hindi ngayon, hindi kailanman. Kinaumagahan-maga akong gumising. Si Mateo ay natutulog pa, ang nanay ko ay naghahanda ng almusal sa kusina, at ako ay nakaupo sa kwarto ko, hawak ang phone, nag-scroll sa mga contact ko. May isang pangalan na nakita ko, isang pangalan na hindi ko alam kung bakit naroron. Ariel Maricris Santos. Tiningnan ko ang pangalan. Sinubukan kong alalahanin kung saan ko siya nakilala. At pagkatapos na alala ko, sa hospital, nung mangganak ako. Isang babae ang tumulong sa akin noong naliligaw ako, isang mabait na babae na nagpakita sa akin ng daan patungo sa delivery room. Ibinigay niya sa akin ang kanyang card, sinabing, kung may kailangan katawagan mo ako. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon. Hindi ko alam kung bakit siya nagpakita sa akin ng kabaitan sa araw na iyon. Ngunit sa sandaling iyon naramdaman kong kailangan kong tawagan siya. Tinawagan ko ang numero. Tumunog ito ng 2 beses bago sumagot ang isang boses na professional na ngunit mainit. Atia Santos, magandang umaga. Atia Santos, ito si Camille Montenegro. Nakilala niyo po ako sa ospital. Mrs. Montenegro, alala ko kayo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang baby? Okay naman po, sagot ko, pilit na ngumiti. May kailangan lang po akong pag-usapan sa inyo. Pwede po ba tayong magkita? Sandaling katahimikan. Sige po, may available po akong oras ngayong hapon. 2:00 po sa opisina ko. Pwede po ba? Pwede po, salamat. Binaba ko ang tawag. Tiningnan ko si Mateo, ang anak ko, ang dahilan ko, ang lahat ng bagay na pinaglalaban ko. Hapon, bulong ko, malalaman ko na ang lahat. 2:00 hapon. Nakatayo ako sa harap ng isang gusali sa Makati, isang gusaling puno ng mga abogado ng mga kontrata ng mga lihim. Binuhat ko si Mateo. Huminga ako ng malalim at pumasok ako. Ang opisina ni Attorney Santos ay simple, hindi marangya, ngunit professional. Ang mga libro ay nakaayos sa mga estante, ang mga dokumento ay nakalapag sa mesa, at ang babae mismo ay nakaupo sa likod ng mesa, nakangiti. Mrs. Montenegro, salamat po sa pagpunta. Sabi niya, tumayo at nakipagkamay. Pakiusap, umupo po kayo. Umupo ako. Inilapag ko si Mateo sa tabi ko at tiningnan ko siya. Atina Santos, hindi ko po alam kung bakit ko kayo tinawagan. Simula ko pilit na kalmado ang boses, pero may kailangan po akong malaman. May kailangan po akong intindihin. Tiningnan niya ako. Sandali. Parang may hinahanap sa mga mata ko. Mrs. Montenegro, sabi niya, ang boses ay seryoso. Bago po tayo magsimula, may sasabihin po ako sa inyo. Ano po iyon? Huminga siya ng malalim. Binuksan niya ang drawer ng mesa niya. At inilabas niya ang isang makapal na folder. Ay, itong folder na ito, sabi niya, inilapag ito sa harapan ko. Ay para sa inyo, matagal na po itong naghihintay sa inyo. Tiningnan ko ang folder. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang puso ko ay parang may humigpit. Para sa akin, sino po ang nagbigay? Gumiti siya, hindi ang ngiting professional kundi ang ngiting may lihim. Mrs. Montenegro, may isang tao po na matagal nang nagmamasid sa inyo at gusto niyang ibigay sa inyo ang lahat. Itinulak niya ang folder sa harapan ko. Ang mga mata ko ay napunta sa pabalat nito. At doon nakita ko ang mga salitang magpapabago sa lahat. Don Ignacio Montenegro Huling Havilan. Mr. Montenegro, alam niyo po ba kung bakit kayo naririto ngayon? Umiling ako, hindi ako makapagsalita.
Ang folder na yon na may pangalan ng lolo ni Rafael ay parang may sariling bigat. Parang may hawak akong bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Hindi ko po alam bulong ko, pero parang kailangan kong malaman. Tining na nako ni Atty. Santos. Hindi ang tingin ng isang abogado sa kliyente, kundi ang tingin ng isang taong may alam. Isang taong naghihintay ng tamang panahon. Mrs. Montenegro, ang folder na ito ay galing kay Don Ignacio Montenegro, ang lolo ng asawa nyo, at ang laman nito ay ang huling habilin niya. Bakit po sa akin, tanong ko, ang boses ay halos pabulong? Bakit hindi kay Rafael? Sandaling katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang paghinga ni Mateo sa tabi ko. Dahil si Rafael po ang dahilan kung bakit ginawa ang habiling ito. Binuksan niya ang folder. Sa loob may mga dokumento, maraming dokumento. Mga kontrata, mga liham, mga larawan, mga ulat. At sa itaas isang pahina na may sulat kamay ng isang matanda nanginginig ng ngunit matatag. Si Don Ignacio po, simula ni Atty. Santos, ay may condition sa kanyang testamento. Ang lahat ng kanyang ari-arian, ang mansion sa Forbes Park, ang Montenegro Logistics, ang mga lupain sa Batangas, ay mapupunta lamang kay Rafael kung mananatili siyang kasal sa inyo at hindi magkakaroon ng anak sa labas. Tumigil siya, tiningnan ako. At pagkatapos sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat, pero nilabag na po ni Rafael ang kondisyong iyon. May anak na siya kay Cristina Villanueva. Naramdaman kong nanigas ang buong katawan ko. Ang mga salitang iyon na narinig ko na mula sa mensaheng nakatago sa phone ko ay ibang-iba kapag naririnig mula sa bibig ng isang abogado. Iba-iba kapag may dokumento sa harapan mo. Alam po ni Don Ignacio ang lahat, patuloy niya. Alam niya ang tungkol kay Cristina. Alam niya ang tungkol sa anak. Alam niya ang mga gabing mag-isa kayo habang si Rafael ay nasa ibang lugar. Paano, tanong ko, ang boses ay nanginginig. Paano niya nalaman? Huminga siya ng malalim. 2 taon na pong sinusubaybayan ni Don Ignacio si Rafael. Umupa po siya ng pribadong investigador. Lahat ang mga resibo, ang mga larawan, ang mga video, ang mga recording, lahat po ay nasa folder na ito. Itinulak niya ang folder palapit sa akin. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng hawakan ko ito. Binuksan ko ito at doon nakita ko ang mga ebidensya. Mga litrato ni Rafael at Cristina sa iba't ibang lugar. Mga resibo ng hotel. Mga bank statement na nagpapakita ng mga paglilipat ng pera. At isang ulat mula sa investigador, detalyado, araw-araw, buwan-buwan. Si Don Ignacio po, sabi ni Atty. Santos, ay alam ang lahat. Ngunit hindi siya kumilos. Naghintay siya ng tamang panahon. Bakit, tanong ko, ang mga mata ay puno ng luha na hindi ko maawat. Bakit hindi siya kumilos? Bakit ako ang pinili niyang pagkatiwalaan? Gumiti siya, ngiti ng isang taong nakakaalam ng sagot. Dahil nakita niya po sa inyo ang bagay na hindi niya nakita kay Rafael, ang integridad. Tumigil siya, tiningnan ako ng diretso sa mata. Alam ni Don Ignacio na si Rafael ay hindi kayang magdala ng pangalan ng Montenegro. Alam niyang sisirain nito ang lahat, ang kumpanya, ang pamilya, ang legasya. Ngunit kayo po ang nakita niyang makakapagligtas sa pangalan ng Montenegro. Naramdaman kong may tumulo sa pisngi ko. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang umiyak. Ang mga luha ay dumadaloy na parang dam na sumabog, pero hindi ko po ito hiniling, bulong ko. Hindi ko po ginusto ang lahat ng ito. Gusto ko lang po ng maayos na pamilya. Gusto ko lang po ng asawang tapat. At iyan po ang dahilan kung bakit kayo ang pinili niya, sabi ni Atty. Santos. Dahil hindi niyo hiniling. Dahil hindi niyo ginusto. Dahil kahit na niloko kayo, kahit na iniwan kayo, pinili niyong alagaan ang anak niyo. Pinili niyong maging mabuti. Tiningnan ko si Mateo, ang anak ko, ang sanggol na natutulog ng payapa, walang kamalay-malay sa mundo ng kasinungalingan na kanyang isinilang. Ang lahat ng ito, sabi ni Atty. Santos, itinuro ang folder, ay sa inyo na po. Kapag pumanaw si Don Ignacio at ilang buwan na lang po ang natitira sa kanya, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa inyo bilang legal na asawa at ina ng kanyang nag-iisang lehitimong apo. Napalunok ako. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang bato sa dibdib ko. Hindi ko po alam kung kaya ko, bulong ko. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Mrs. Montenegro, sabi niya, ang boses ay matatag. Ang tanong ay hindi kung karapat-dapat kayo. Ang tanong ay kung handa na ba kayong lumaban. Tumingin ako sa folder. Tumingin ako kay Mateo. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mga nakaraang araw, isang bagay na parang lakas, parang determinasyon. Handa na po ako, sagot ko. Pag-uwi ko, ang bahay ay tahimik. Ang nanay ko ay natutulog sa kwarto niya, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Si Mateo ay nasa mga bisig ko, mahimbing ang tulog, ang maliit na kamay ay nakakapit sa damit ko. Umupo ako sa sofa. Inilapag ko siya sa tabi ko
At tiningnan ko siya, ang kanyang muka, ang kanyang mga mata, ang kanyang maliliit na daliri. Mateo Bulongko, hinaplos ang kanyang pisngi. Anak, hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Hindi mo alam kung gaano kita ipagtatanggol. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na ito pinigilan. Ipapangga ko sa'yo, sabi ko. Ang boses ay pabulong ngunit matatag. Hindi ka magiging katulad ng tatay mo. Hindi mo mararanasan ang sakit na naranasan ko. Hindi mo mararanasan ang pagdududa, ang pag-isa, ang pagtataksil. Hinalikan ko ang kanyang noo. Ang kanyang balat ay mainit, malambot, puno ng buhay. Lalaki kang may integridad. Lalaki kang marunong magmahal. Lalaki kang hindi magsisinungaling, hindi mananakit, hindi mag-iiwan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang paghinga ay pantay payapa, walang kamalay-malay. At kahit anong mangyari, anak, nandito ako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pangako ko iyan. Ang gabi ay dumating ng tahimik. Nakaupo ako sa kama, si Mateo ay nasa crib, sa tabi ko ang nanay ko ay natutulog na. Ang phone ko ay nasa kamay ko, ang folder ni Attorney Santos ay nakatago sa ilalim ng kama. At pagkatapos tumunog ang phone ko, video call, si Rafael. Tiningnan ko ang screen. Ang pangalan niya, Rafael Montenegro, ay parang lason sa mata ko. Ngunit sinagot ko ito. Gumiti ako. Kailangan kong gumiti. Babe, masiglang batin niya. Ang kanyang muka ay puno ng liwanag, puno ng ngiti, puno ng kasinungalingan. Kumusta kayo ni Mateo? Okay naman kami, sagot ko, pilit na kalmado ang boses. Ikaw, kumusta ang Cebu? Busy pero okay, sagot niya. Maraming meetings, pero iniisip kita palagi. Tiningnan ko siya. Pinagmasdan ko ang kanyang muka, ang mga mata na minsan kong minahal, ang mga labi na minsang humalik sa akin, ang mga kamay na minsang humawak sa akin. At pagkatapos napansin ko ang background. Hindi ito hotel, hindi ito business suite. Ang mga pader ay may mamahaling wallpaper cream na may pattern ng bulaklak. Ang sofa ay leather itim, mamahalin. Sa tabi niya may maliit na mesa na may vase ng puting rosas. Ito ay isang kondo, isang mamahaling kondo sa Makati. Naramdaman kong nanigas ako, ngunit hindi ko ito ipinakita. Saan ka ba ngayon? Tanong ko, pilit na natural ang boses. Sa hotel room ko, mabilis na sagot niya. Inayos ko lang ang mga gamit ko. May meeting pa ako mamaya. Gumiti ako, ngiting peke, ngiting puno ng sakit. Okay, sabi ko, ingat ka, mahal. Ikaw din, sagot niya. Mahal kita. Mahal din kita. Binaba ko ang tawag. At pagkatapos naramdaman ko ang kamay ko nanginginig, nakakapit ng mahigpit sa phone. Ang mga kuko ko ay kumakapit sa palad ko, parang gusto kong saktan ang sarili ko para lang maramdaman ang sakit na totoo. Mahal kita, Bulongko, ang mga salita ay parang lason sa dila ko. Mahal kita pero hindi mo alam kung gaano kita kinasuskalaman ngayon. Tumingin ako sa crib. Si Mateo ay natutulog, mahimbing payapa. Pero para sa'yo, anak, Bulongko, para sa'yo kakayanin ko. At pagkatapos tumunog muli ang phone ko, isang text message. Mula sa hindi kilalang numero, binuksan ko ito. Ang mga salita ay parang suntok sa dibdib ko. Gusto mo bang makita kung nasaan talaga ang asawa mo ngayon? Sumunod ang isang larawan, isang screenshot ng GPS map. Isang pulang pin ang nagmarka ng isang location. Isang kondo sa Makati. Ang parehong kondo na nakita ko sa background ng video call ni Rafael. Naramdaman kong parang may humigpit sa dibdib ko. Ang hininga ko ay parang nahirapan. Ang mga mata ko ay nakatitig sa screen, hindi makapaniwala. Sino ka, Bulongko? Ang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Ilang segundo ang lumipas. At pagkatapos sumagot ang numero, isang kaibigan, isang taong ayaw ng manatiling tahimik. Tumingin ako sa GPS coordinates. Tumingin ako kay Mateo. Tumingin ako sa folder sa ilalim ng kama. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako maaaring tumalikod. Hindi na ako maaaring magpanggap. Hindi na ako maaaring maging tahimik. Ang mundo ko ay maaaring gumuho. Ang puso ko ay maaaring mabasag. Ngunit ang anak ko, ang anak kong ito na natutulog ng payapa, ay hindi ko hahayaang madamay sa kasinungalingan ng ama niya. Salamat, type ko, ang mga luha ay tumutulo sa screen. Pero hindi ko pa ito kayang harapin. Hindi ngayon. Ilang segundo ang lumipas. At pagkatapos ang sagot, hindi problema. Maghihintay ako. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Tiningnan ko ang mensahe. Tiningnan ko ang GPS coordinates. Tiningnan ko si Mateo. At sa sandaling iyon, gumawa ako ng desisyon. Hindi ako maghihiganti. Hindi ako magsusumbong. Hindi ako mag-iiskandalo. Maghihintay ako. Mag-iipon ako ng lakas. Mag-iipon ako ng ebidensya. At kapag dumating ang tamang panahon, kapag handa na ako, hahayaan ko ang karma na gumana ng natural. Ngunit sa gabing iyon, habang hawak ko ang phone na may GPS coordinates ng kondo sa Makati, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mga nakaraang araw. Kapayapaan.
Hindi ang kapayapaang nagmumula sa kaligayahan, kundi ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap. Ang kapayapaang nagmumula sa pagkaalam na hindi ako nag-iisa, na may mga taong nanonood, na may mga taong nagmamalasakit, na may mga taong handang tumulong, at higit sa lahat na may isang matanda, isang Don Ignacio Montenegro, na nakakita ng halaga sa akin, na nagitiwala sa akin, na nagbigay sa akin ng sandata. Salamat Don Ignacio Bulongko, hinawakan ng folder sa ilalim ng kama. Hindi ko kayo bibiguin. At sa gabing yon, habang natutulog si Mateo, at tahimik ang buong bahay, naramdaman kong may pag-asa pa. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko, para sa kinabukasan niya, para sa panggalan ng Montenegro na aking ipagtatanggol. Tumayo ako sa harap ng tawiran, hawak ang phone na may GPS coordinates na nagliyab sa screen. Makati, tapat ng isang mamahaling condo building, yung tipong may uniformed guard sa lobby at chandelier na parang bituin sa gabi. Malamig ang simoy ng hangin. Bahagyang umambon, yung tipong basang-basa ka na pero hindi mo alam kung kailan nagsimula. Tiningnan ko ang taas ng gusali. 24 na palapag. Doon nakapark ang asawa ko kasama ang babaeng hindi ko pa nakikilala at ang anak na hindi ko pa nakikita. Ngunit hindi ako natakot. Hindi na ako natatakot. Huminga ako ng malalim, itinago ang phone sa bulsa at naglakad papasok. Ang mga paa ko ay tila may sariling isip, matatag, determinado, parang hindi pag-aari ng babaeng ginagapang ng takot sa loob ng 9 na buwan. Sa lobby, ngumiti ako sa guard. Bisita po ako ng 24B, sabi ko pilit na kalmado. Kaibigan ni Miss Christina. Tiningnan ako ng guard, tiningnan ang listahan at tumango. Sige po ma'am, elevator po sa kanan. Sumakay ako sa elevator. Ang pinto ay sumara at biglang tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng puso ko, malakas, mabilis, parang gusto nang lumabas sa dibdib ko. 24 na palapag. Ilang segundo lang. Ngunit parang isang oras. Nang bumukas ang pinto, nakatayo ako sa isang mahabang hallway. Tahimik, malamig. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga sconces sa dingding. Naglakad ako, binilang ang mga pinto. Humarap ako sa pinto ng 24B. Ang kahoy ay mamahalin, maitim, may brass nameplate na nakaukit, Villanueva. Villanueva. Hindi Montenegro. Hindi ang pangalan ng asawa ko. Ang pangalan ng babaeng kumuha sa kanya. Tumigil ako, nakinig. At pagkatapos narinig ko ang mga ito. Tawanan. Tunay na tawanan, yung walang bahid ng pekeng saya. Yung tawanang nagmumula sa puso. Sumunod boses ni Rafael, pamilyar ngunit iba. Mas magaan, mas malaya. Hindi yung boses na kinakausap ako sa phone, pilit at malamig. Piyang kawali ka na, kain na tayo, boses ni Christina, magaan at masaya. At pagkatapos isang maliit na boses ng isang bata na sumigaw ng daddy at tumawa. Daddy, naramdaman kong nanigas ako. Ang mga tuhod ko ay parang gusto nang bumigay. Ang kamay ko ay kumapit sa pader para lang hindi ako mahulog. Sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto. Hindi ito ganap na nakasara. Isang maliit na agwat, sapat lang para makita ko ang loob. At nakita ko sila. Si Rafael, ang asawa ko, ang ama ng anak ko, nakaupo sa sahig na kaluhod, habang isang maliit na batang babae, na may kulot na buhok, ang nakaupo sa kandungan niya. Hawak niya ang isang laruan, pinapakain ang bata ng kutsara, habang si Christina, isang babaeng maganda, may suot na puting damit, buhok na nakalugay, ay naghahain ng pagkain sa mesa. Nakangiti siya. Sila ay nakangiti. Sila ay masaya. Isang pamilya, isang kompletong pamilya. Ang pamilyang hindi ko naranasan. Naramdaman kong may bumabalot sa dibdib ko, isang sakit na hindi ko mailarawan. Parang may humigpit sa puso ko, parang may pumipiga, parang may kumakaladkad sa akin pababa sa lupa. Ang hininga ko ay naging maikli, mabigat. Ang mga mata ko ay nagsimulang uminit. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ako pwedeng umiyak. Dahan-dahan kong kinuha ang phone ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig, ngunit binuksan ko ang camera. Nag-zoom ako. Kumuha ako ng litrato. Si Rafael at si Bianca. Si Christina at si Rafael. Ang pamilya nila. Lahat ng ito ay ebidensya. Lahat ng ito ay patunay. Lahat ng ito ay magiging sandata ko. Ngunit sa bawat kuha, naramdaman kong may pumapatay sa akin sa loob. Sa bawat litrato, isang piraso ng pag-asa ang namamatay. Mahal kita, Bulongko, sa sarili ang mga salita ay parang lason. Mahal kita, ngunit hindi mo alam kung gaano mo ako sinaktan. Tumigil ako. Tiningnan ko ang screen. Ang mga litrato ay malinaw, mukha ni Rafael, mukha ni Christina, mukha ng bata. Sapat na upang sirain ang lahat. Ngunit may isang bagay na pumigil sa akin. Ang bata, si Bianca, inosente, hindi niya kasalanan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, hindi galit, hindi poot, kundi lungkot. Isang malalim, masakit na lungkot para sa batang iyon na hindi niya kasalanan na isilang sa ganitong sitwasyon.
Ngunit hindi ko ito pinansin. Inilagay ko ang phone sa bulsa, huminga ng malalim at tumalikod. Hindi pa ako handa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit darating din ang araw na iyon. Sa elevator, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili ko, gumuhit ang mga mata, maputla ang balat, payat na payat. Hindi ko na nakikilala ang babaeng ito. Ngunit ang mga mata ay iba. Sila ay hindi na umiiyak. Sila ay hindi na natatakot. Sila ay malamig. Sila ay matalim. At sa sandaling iyon, bumulong ako, ang boses ay paos, ngunit matatag. Hindi na ako iyak para sa'yo, Rafael. Bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ako, lumakad sa lobby at lumabas ng gusali. Ang ulan ay huminto na. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na ako nilalamig. Sumakay ako ng taxi. Sa loob, tahimik akong umupo, hawak ang phone na puno ng mga litrato. Ang driver ay nagtanong ng aking address at sinagot ko ito ng walang emotion. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang pinto. Tahimik ang lahat. Pumunta ako sa kwarto, hinalikan si Mateo sa noo at umupo sa harap ng laptop. Binuksan ko ito. Binuksan ko ang email. Nagsimula akong mag-type. Isang mahaba, detalyadong email. Ang mga pangalan ng lahat ng board members ng Montenegro Logistics. Ang mga litrato. Ang mga resibo. Ang mga bank statements. Ang lahat ng ebidensya na aking tinago. Ang aking daliri ay nag-hover sa pindutan ng send. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. At pagkatapos inalis ko ito. Hindi pa bulong ko isinara ang laptop. Hindi pa. Hintayin natin ang tamang panahon. Tumingin ako kay Mateo. Ang kanyang maliit na dibdib ay umaangat, baba, payapa, inosente. Darating din ang araw na iyon, anak, bulong ko. At kapag dumating iyon, hindi na tayo magiging tahimik. Tumunog ang phone ko sa kalagitnaan ng gabi. Ang pangalan sa screen, Don Ignacio. Hindi siya madalas tumawag. Hindi siya tumatawag ng ganitong oras. Lolo, sagot ko, ang boses ko ay nag-alala. Camille, mahina ang boses niya. Parang naubusan ng hangin. Maaari mo ba akong bisitahin bukas, May? Sasabihin ako sa'yo. Mahalaga. Opo, Lolo, bukas po. Dalhin mo si Mateo. Tumigil siya. May katahimikan sa linya, isang katahimikan na mabigat, puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Gusto ko siyang makita, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Gusto kong makita ang apo ko. Kinabukasan, dinala ko si Mateo sa mansion ng Montenegro. Ang gate ay bumukas ng mabagal, parang alam nitong may nagbabago sa loob. Ang hardin na dati kong kinainggitan, mga rosas, mga puno ng acacia, mga fountain na umaagos ay tila naging tahimik. Parang ang buong bahay ay humihinga ng mababaw. Binuksan ng kasambahay ang pinto. Mrs. Montenegro, hinihintay na po kayo ni Don Ignacio. Dinala niya kami sa may malaking silid sa dulo ng hallway. Binuksan niya ang pinto at doon ko siya nakita. Si Don Ignacio, ang lalaking minsang nag-utos sa buong Montenegro Empire, ang lalaking ang pangalan ay nagpapanginig sa mga boardroom, ay nakaupo sa isang upuan malapit sa bintana. Ang kanyang likod ay nakasandal, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha payat, maputla. May mga kulubot na tila mga ilog ng panahon ay nakatingin sa labas sa mga puno ng acacia na umaalog sa hangin. Hindi siya ang Don Ignacio na nakilala ko. Ang lalaking ito ay mahina. Ang lalaking ito ay pagod. Lolo, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata na dating matalim, puno ng awtoridad, ay ngayon ay malambot, puno ng lungkot. Camille, sabi niya, ang boses ay paus. Halika rito, ipakita mo sa akin ang apo ko. Lumapit ako. Si Mateo, hawak ang kamay ko, ay tumingin sa matanda na may pagtataka. Hindi niya ito masyadong nakikita. Si Don Ignacio ay madalas na nagkakasakit, hindi lumalabas ng mansyon. Mateo, sabi ko, ito si Lolo Ignacio, ang lolo ng daddy mo. Tumingin si Mateo sa kanya. At pagkatapos ngumiti siya, isang ngiti na dalisay, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Lolo, sabi niya, ang boses ay malit na ngunit malinaw. Naramdaman kong may nagbago sa mukha ni Don Ignacio. Ang kanyang mga mata ay uminit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Halika rito, anak, sabi niya, inyunat ang kanyang mga kamay. Lumapit si Mateo. Inakbayan siya ni Don Ignacio, hinawakan ang kanyang muka. Tiningnan siya ng matagal. Kamo ang ama mo, bulong niya. Ngunit ang mamata mo ay sa ina mo, ang makmatang isang taong hindi sumusuko. Tumawa si Mateo, hindi naintindihan ang sinabi, ngunit naintindihan ko. Umupo ako sa tabi nila. Ang silid ay tahimik, tanging ang tunog ng paghinga ni Don Ignacio mabigat at paus ang naririnig. Camille, sabi niya, ang boses ay seryoso. May sasabihin ako sa'yo, isang bagay na dapat kong sinabi noon pa. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilihis. Alam kong alam mo na ang lahat tungkol kay Rafael. Nanigas ako, hindi ako kumibo, hindi ako makakibo.
Alam kong alam mo ang tungkol kay Christina, patuloy niya. Alam kong alam mo ang tungkol sa anak nila. Alam kong alam mo ang lahat ngunit hindi ka nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit hindi mo ipinakita sa akin ang mga ebidensya? Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Natatakot ako sa. Sabi ko sa huli ang boses ay pabulong. Natatakot akong hindi ako paniwalaan. Natatakot akong mawala ang lahat ang pangalan, ang pamilya, ang seguridad ni Mateo. Natatakot akong maging isa pang babae na sinisi na binaliwala na tinawag na si Raulo. Tumigil ako. Ang mga luha ay nagsimulang umagos, hindi ko na sila mapigilan. Natatakot akong mawala ang anak ko. Tiningnan ako ni Don Ignacio. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, hindi dahil sa kanyang sarili kundi dahil sa akin. Camille, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Ikaw ang pinakamalakas na babae na nakilala ko. Hindi mo alam kung gaano kita hinahangaan. Umiling ako. Hindi ako malakas, lolo. Natatakot ako araw-araw. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, Camille, sabi niya. Ang katapangan ay ang patuloy na paglalakad kahit na nanginginig ang mga tuhod mo. At yan ang ginagawa mo araw-araw sa bawat ngiti, sa bawat pag-aalaga kay Mateo, sa bawat katahimikan. Tumigil siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang isang kahon na nasa tabi niya, isang lumang kahon na gawa sa kahoy, may mga ukit na masalimuot. Ito, sabi niya, ay para sayo. Kinuha ko ang kahon. Ang bigat nito ay nagulat sa akin. Binuksan ko ito at ang mga nilalaman ay nagpahinto sa aking paghinga. Ang testamento. Ang orihinal na kopya may selyo at pirma. Ang titulo ng lupa Forbes Park, Batangas at iba pa. Ang sertipiko ng Stock Montenegro Logistics. At isang susi, isang lumang susi tanso may nakaukit na numero. Ano ay itong tanong ko, ang boses ay nanginginig. Ang lahat ng ito ay magiging sayo, Camille, sabi niya. Kapag nawala ako, ang lahat ng ito, ang mansyon, ang kumpanya, ang mga lupa ay mapupunta sayo. Hindi kay Rafael, sayo. Nanlaki ang mga mata ko. Lolo, hindi ko. Tumahimik ka. Putol niya, ang boses ay mahina, ngunit may autoridad. Pakinggan mo ako. Tumigil ako. Alam kong iniisip mo na ito ay tungkol sa paghihiganti, sabi niya. Ngunit hindi. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang taong inosente, ang apo ko si Mateo. Tumingin siya kay Mateo na naglalaro sa sahig, hindi alam ang bigat ng mga salitang ito. Alam kong hindi ako naging mabuting ama kay Rafael. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang aking anak na lalaki, ang ama ni Rafael, ay namatay ng bata pa. Iniwan niya sa akin ang isang batang lalaki na puno ng galit, puno ng sakit. At ako ay nagkamali. Tumigil siya, ang kanyang mga mata ay malayo, parang nakikita ang mga alaala. Sa halip na disiplinahin siya, pinalayo ko siya. Sa halip na turuan siya ng halaga ng pagsisikap, binigyan ko siya ng lahat. Sa halip na ituro sa kanya ang kahulugan ng pagmamahal, ipinakita ko sa kanya na ang pera ay kayang bilhin ng lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pagmamahal ko ang naging dahilan ng pagkabulag ko. Hindi ko nakita kung ano ang nagiging anak ko. Hindi ko nakita ang kasakiman ng kasinungalingan ng kawalang puso. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit nakikita kita, Camille. Nakikita ko ang iyong sakripisyo, ang iyong pasensya, ang iyong lakas. At alam kong ikaw ang magdadala ng pangalan ng Montenegro sa tamang direksyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kahon, pinindot ito pababa. Alagaan mo ang apo ko. Turuan mo siyang maging mabuting tao, hindi katulad ng ama niya. Turuan mo siyang maging matapang, maging tapat, maging mabuti. Ang mga luha ay umagos na sa aking mga mata. Hindi ko na sila mapigilan. Lolo, hindi ko alam kung kaya kong bulong ko. Hindi ko alam kung ako ang tamang tao para dito. Kaya mo't, sabi niya, ang boses ay matatag. Ikaw ang tanging taong kayang gawin ito. Umupo ako sa harap niya, ang kahon ay nasa aking kandungan. Ang bigat nito, ang bigat ng mga responsibilidad, ng mga pangako, ng mga pag-asa ay halos hindi ko kayanin. Lolo, ke. Sabi ko, ang boses ay pabulong. Ipapangako ko sa inyo. Hindi ko hahayaang mawala ang pangalan ng Montenegro. Itatayo ko ito muli sa paraang tama. Gumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumislap isang sandali ng liwanag sa gitna ng pagod. Yan ang gusto kong marinig, sabi niya. Yan ang gusto kong marinig. Tumingin siya kay Mateo na naglalaro pa rin sa sahig. Mateo, tawag niya. Tumingala ang bata. Opo, lolo. Halika rito. Lumapit si Mateo. Inakbayan siya ni Don Ignacio, hinalikan sa no. Alagaan mo ang mommy mo, ha? Sabi niya, ang boses ay malambot. Ipangako mo sa akin.
Opo lolo, sabi ni Mateo hindi lubos na nauunawaan ngunit tumango. Gumiti si Don Ignacio at pagkatapos tumingin siya sa akin. 3 araw na lang ang natitira sa akin, Camille, sabi niya. Nanigas ako. Lolo? 3 araw ulit niya ang boses ay mahina ngunit tiyak. Alam ko, naramdaman ko, ang katawan ko alam niya. Ang magaluha ay umagos na sa aking mga mata. Lolo, huwag ninyong sabihin yan. Kailangan mong malaman, putol niya. Kailangan mong maging handa. Kapag nawala ako, huwag kang matakot. Nasa likod mo ang batas, ang katotohanan at ang Diyos. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay malamig, nanginginig ngunit matatag. At higit sa lahat, sabi niya, nasa likod mo ako. Kahit wala na ako sa mundong ito, kasama mo pa rin ako. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay nakabara sa aking lalamunan. Umuwi ka na, fool, sabi niya, ang boses ay malambot. Dalhin mo si Mateo. Ipakita mo sa kanya ang mundo na itatayo mo para sa kanya. Tumango ako. Dahan-dahan kong binuhat si Mateo, hinawakan ang kahon sa kabilang kamay. Palam lolo't, sabi ni Mateo kumakaway. Gumiti si Don Ignacio. Palam apo ko. Lumabas kami ng silid. Ang pinto ay sumara sa likod namin, isang malambot na tunog, ngunit para sa akin ito ay parang isang paalam. Sa kotse hawak ko ang kahon sa aking kandungan. Si Mateo ay nakatulog sa upuan sa tabi ko. Ang mga luha ay umaagos, hindi ko na sila mapigilan. Ngunit sa gitna ng sakit may isang bagay na nagbago sa akin. Hindi na ako nag-iisa. Ang gagabing iyon nakaupo ako sa kwarto, hawak ang kahon. Binuksan ko ito muli, ang testament, NG magatitulo, ang mga stock certificate, ang susi. Ang susi, tiningnan ko ito ng matagal. Ang numero, isang numero na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Ngunit alam kong darating ang panahon na malalaman ko. Tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ang screen, hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Mrs. Montenegro, Angie, boses sa kabilang linya, ay mabilis nag-aalala. Ito po ang ospital. Si Don Ignacio po ay nakoma. Mabilis po kayong pumunta. Ang mundo ay tumigil. Ang kahon ay nahulog mula sa aking mga kamay. Ang tunog nito, ang bigat ng mga dokumento, ang pagkawala ng lahat ng aking inaasahan, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Darating ako. Bulong ko, ang boses ay nanginginig. Darating ako. Isinara ko ang tawag. Tumingin ako sa kahon sa mga dokumento sa susi. 3 araw, sabi niya, 3 araw na lang. Ngunit hindi man lang siya umabot ng 1 araw. At sa sandaling iyon naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi takot, hindi lungkot, kundi isang kakaibang determination. Ang oras ay dumating na. At handa na ako. Alam mo ba, Camille, mabuti na lang at nandyan ka noong mga huling sandali niya. Kasi kung ako lang, baka hindi ko na kayang panoorin ang paghihirap niya. Nanigas ako. Ang boses ni Rafael, malamig, kalmado, walang kahit anong bakas ng sakit, ay tumagos sa katahimikan ng ospital. Nakatayo siya sa may pintuan ng silid ni Don Ignacio, nakatingin sa akin na parang wala lang. Parang hindi niya lang nakita ang kanyang lolo na nakikipaglaban sa huling hininga. Rafael, sabi ko, ang boses ay halos pabulong. Nasa loob ang lolo mo, dapat. Alam ko't putol niya, nagkibit balikat. Pero wala na akong magagawa doon. Ikaw na ang bahala. Magaling ka naman sa mga ganyan pag-aalaga, pagpapakumbaba. Yun ang specialty mo. Ang mga salita niya ay parang kutsilyo, tahimik, matalim at walang awa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, iyon ang pinakamasakit. Ang kanyang boses ay pantay, parang pinag-aralan, parang inensayo. Specialty ko, ulit ko, ang boses ay nanginginig. O Ark, sabi niya, ang mga mata ay malamig. Yun naman ang ginagawa mo simula pa lang, di ba, nagpapakumbaba, nagtitiis. Nagpapagod para sa pamilya, pero tingnan mo ang sarili mo, wala ka namang napala. Ang mundo ay tila huminto. Ang aking magapa ay tila nakaugat sa sahig. Hindi ako makagalaw. Ang aking lalamunan ay sumikip, ang mga salita ay nakabara, hindi mailabas. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang mga kuko ay kumakapit sa aking palad. Wala akong napala, bulong ko, ang boses ay halos hindi marinig. Ano bang nakuha mo sa pangalan ng Montenegro? Sabi niya. Ang ulo ay nakatagilid, ang mga labi ay nakaangat sa isang malamig na ngiti. Ang pangalan na gamit mo, ang apelido na ipinagmamalaki mong dala, hindi ba't utang mo iyon sa akin? Kung hindi dahil sa akin, wala kang kahit ano. Walang pangalan, walang seguridad, walang lugar sa pamilyang ito. Ang bawat salita ay parang suntok. Hindi sa mukha, sa puso, sa pagkatao. Lumayo ako ng isang hakbang. Ang aking likod ay tumama sa dingding. Ang malamig na pader ay parang katotohanan, matigas, hindi mapagkakaila. Rafael, sabi ko, ang boses ay pumapalag. 5 taon akong nag-aral sa France. Itinayo ko ang sarili kong negosyo. Hindi ko
O nag-aral ka sa France, putol niya ang boses ay pabigat. Pero sino ang nagbayad ng tuition mo? Sino ang nagpahiram ng pera sa ina mo noong magkasakit siya? Sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makabalik dito ako? Ako ang nagbigay ng lahat ng iyon. Ang kanyang mga mata ay nagsisilaw, hindi sa galit sa kumpiyansa, sa paniniwalang siya ang tama. Kaya kapag nawala ang lolo ko, patuloy niya ang boses ay bumababa. Huwag kang mag-expect ng kahit ano. Ang lahat ng ito ang mansion ang kumpanya ang mga lupa ay akin. Ako ang nagdala ng pangalan ng Montenegro sa kinatatayuan nito ngayon. Ikaw ay isang dumadaan lang. Isang dumadaan. Ang iyong mga salita ay umalinganggaw sa aking isipan. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng gabing mag-isa. Ang lahat ng luha na hindi ko pinakita. Ang lahat ng sakripisyo para sa pamilyang ito ay binawasan sa dalawang salita. Hindi ako umiyak, hindi ko kaya. Ang aking mga mata ay tuyo, ang aking dibdib ay masikip, ngunit ang mga luha ay hindi lumabas. Sa halip ang aking kamay ay kusang gumalaw, hinawakan ng singsing sa aking daliri. Ang singsing na ibinigay niya noong kasal namin. Ang singsing na sinuot ko ng may pag-asa, ng may pangako. Raphael, sabi ko, ang boses ay kalmado, mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko para sa pamilyang ito. Hindi mo alam ang mga sakripisyong ginawa ko. Sakripisyo, tawa niya, ang tunog ay walang saya. Anong sakripisyo? Ang mag-alaga ng anak, ang magluto ng pastry. Ang umupo sa bahay habang ako ang nagtatrabaho. Yan ba ang tinatawag mong sakripisyo? Ang kanyang mga salita ay parang lason, dahan-dahang pumapatay sa bawat pag-asa na may natitira pa sa akin. Alam mo ba kung gaano karaming beses kong inilagay ang pangangailangan ng pamilyang ito bago ang sarili ko? Sabi ko, ang boses ay nanginginig. Ilang beses kong kinansela ang mga plano ko para sa iyo. Ilang beses kong tinis ang mga gabing mag-isa habang ikaw ay... Huminto ako, hindi ko kayang tapusin. Habang ako ay nagtatrabaho, sabi niya, ang boses ay matalim. Habang ako ay kumikita para sa inyo, yan ang ginagawa ko. Ikaw ay nagreklamo lang. Ang kanyang kamay ay kumaway, parang itinataboy ako. Umuwi ka na, Camille. Wala ka nang magagawa dito. Ako na ang bahala sa lolo ko. Ang kanyang mga salita ay parang hatol, hindi ng korte, kundi ng isang taong matagal nang humusga sa akin. Ngunit sa halip na sumunod, tumayo ako ng tuwid. Ang aking mga kamay ay tumigil sa panginginig. Hindi, sabi ko, ang boses ay matatag. Hindi ako aalis, hindi ngayon, hindi kailanman. Nagulat si Raphael. Ang kanyang mga mata ay kumurap, isang saglit na pagkabigla. Ano? Sinabi ko, hindi ako aalis, ulit ko. Ang lolo mo ay nangangailangan ng taong nagmamahal sa kanya, hindi ng taong naghihintay lang sa kanyang mamatay. Ang mga salita ay lumabas bago ko pa man ito mapigilan, ngunit hindi ko ito pinagsisihan. Ang mukha ni Raphael ay nagbago, ang pagkabigla ay napalitan ng galit. Paano mo nasabi iyan? Singhal niya, ang boses ay tumaas. Ako ang apo niya, ako ang... Raphael, sabi ko, ang boses ay mahinahon. Kailan ka huling bumisita sa kanya? Kailan mo huling hinawakan ang kanyang kamay? Kailan mo huling sinabi sa kanya na mahal mo siya? Ang mga tanong ay tumama sa kanya. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas. Hindi mo alam, sabi ko. Dahil hindi ka nandyan. Hindi ka kailanman nandyan. Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin. Ang mga mata ni Raphael ay nagsisilaw, ngunit hindi sa galit, sa pagkatalo. At sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog, ang beep ng heart monitor, ang mabilis na yapak ng mga nurse, ang boses ng doktor. Code blue, code blue. Ang mundo ay gumuho. Tumakbo ako, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, ngunit ang aking mga paa ay kumilos ng mag-isa. Ang silid ni Don Ignacio ay puno ng mga tao, mga doktor, mga nurse, mga makina. Ngunit nakita ko siya. Nakita ko ang kanyang mga mata bukas nakatingin sa akin. Lolo, sigaw ko, ang boses ay puno ng takot. Ang kanyang kamay ay gumalaw, mahina, nanginginig, ngunit hinawakan nito ang aking kamay. Camille, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Camille, Lolo, nandito ako. Sabi ko, ang mga luha ay umaagos na. Nandito ako. Huwag kayong... Ang totoong yaman, sabi niya, ang boses ay pabulong, isang hininga na lang, ay hindi pera, kundi ang taong pinili mong maging. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin, malinaw, payapa, puno ng kapayapaan. Camille, bulong niya, ang kanyang daliri ay humigpit sa aking kamay. Salamat. At pagkatapos ang kanyang kamay ay lumambot. Ang kanyang mga mata ay nagsara. Ang beep ay naging isang mahabang tono. Time of death, 11:47 p.m., sabi ng doctor.
Ang mundo ay tumigil. Hindi ako umiyak. Hindi ko kaya. Ang aking mga kamay ay nanatiling nakahawak sa kanya sa malamig tahimik na kamay ng lalaking nagtiwala sa akin, nagmahal sa akin, nagbigay sa akin ng pagkakataon. Lolo, Blanco, ang boses ay basag. Lolo, salamat. Hindi siya sumagot. Hindi na siya sasagot pa. Ngunit sa sandaling iyon naramdaman ko ang isang bagay, isang kakaibang init sa aking dibdib. Hindi sakit, hindi lungkot, isang pangako. Isang pangakong tutuparin ko. Ang simbahan ay puno ng mga tao, mga negosyante, mga politiko, mga kamag-anak na hindi ko pa nakikita. Ang kabaong ni Don Ignacio ay natatakpan ng puting bulaklak, ang kanyang larawan ay nakangiti sa harap. Nakatayo ako sa gilid, hawak si Mateo. Ang bata ay tahimik, hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit alam niyang may mali. Mami, bakit umiyak ang mga tao? Bulong niya. Kasi malungkot sila, anak. Sabi ko, ang boses ay mahina. Kasi nawala ang isang taong mahal nila. Si Lolo ba? Tumango ako. O anak, si Lolo. Tumingin si Mateo sa kabaong, ang mga mata ay seryoso. Miss ko na si Lolo, sabi niya. Hinawakan ko siya ng mas mahigpit. Ako rin, anak, ako rin. Sa harap nakita ko si Rafael. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong, ang ulo ay nakayuko, ang mga kamay ay nakakapit sa gilid. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, parang umiiyak. Ngunit nakita ko ang kanyang mga mata. Tuyo, walang luha. Ang kanyang pagyak ay isang pagtatanghal, isang papel na ginagampanan para sa mga tao, para sa mga camera, para sa mga negosyanteng nagmamasid. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng pagkasuklam. Nakaramdam ako ng awa. Awa para sa lalaking hindi marunong magmahal. Awa para sa lalaking hindi alam kung paano maging totoo. Camille, lumingon ako. Si Doña Carmela, nakasuot ng itim na bestida, ang muka ay seryoso, ay nakatayo sa harap ko. Doña Carmela, pagbati ko, ang boses ay neutral. Pagkatapos ng libing, sabi niya, ang boses ay malamig, umalis ka na. Nanigas ako. Ano? Sinabi ko, umalis ka na. Ulit niya, ang mga mata ay matigas. Hindi ka na kailangan dito. Ang anak ko ang magmamana ng lahat. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Ang kanyang mga salita ay parang latigo, matalim, mabilis, walang awa. Doña Carmela, sabi ko, ang boses ay mahinahon, ang asawa ko ay... Ang asawa mo, putol niya, ang boses ay pabigat, ay ang anak ko. At ako ang nagdesisyon para sa kanya. Umalis ka na, Camille. Huwag mong gawing mahirap ang lahat. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng. Hindi kailanman tumanggap sa akin. Hindi kailanman nagmahal sa akin. Hindi kailanman nakita ang halaga ko. At sa halip na sumagot, ngumiti ako. Isang ngiti na hindi ko alam kung saan nanggaling. Isang ngiti na hindi masaya, hindi malungkot, isang ngiti ng kaalaman. Doña Carmela, sabi ko, ang boses ay kalmado, bukas pagkatapos ng lahat makikita natin kung sino ang tama. Ang kanyang mga mata ay kumurap, isang saglit na pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako sumagot. Binuhat ko si Mateo, hinalikan sa no. Umuwi na tayo, anak, bulong ko. Opo, Mommy. Lumakad ako palayo, ang mga mata ni Doña Carmela ay nakasunod sa akin, puno ng hinala, puno ng galit. Ngunit hindi ako lumingon. Ang gabing iyon, pagkatapos kong patulugin si Mateo, nakaupo ako sa aking kwarto. Ang kahon na ibinigay ni Don Ignacio ay nasa harap ko, bukas ang mga dokumento ay nakalatag. Ang testamento, ang mga titulo, ang mga stock certificate, ang susi. Tiningnan ko ang bawat isa, hinawakan ang bawat papel, binasa ang bawat salita. Ang lahat ng ito ay magbabago bukas. Tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ang screen, hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Mrs. Montenegro, Angie, boses sa kabilang linya, ay pambabae, malambot, ngunit may kakaibang kumpiyansa. Ako si Cristina Villanueva, kailangan nating mag-usap. Ang mundo ay tumigil. Cristina, ang babaeng sumira sa kasal ko. Ang babaeng nanganak ng anak ng asawa ko. Ang babaeng sa lahat ng taon ay hindi ko kailanman nakausap ng personal. Bakit, sabi ko, ang boses ay kalmado, mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Bakit mo ako kailangang kausapin? May mga bagay kang kailangang malaman. Sabi niya, ang boses ay seryoso. Mga bagay tungkol kay Rafael. Mga bagay na hindi mo alam. Tumahimik ako. Ang mga salita niya ay tumatakbo sa aking isipan. Sigit, sabi ko, ang boses ay matatag. Bukas. Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng ano? Pagkatapos ng pagbabasa ng testamento, sabi ko. Pagkatapos ng lahat. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mahaba. Sige, sabi niya sa wakas. Bukas, hahanapin kita. Isinara niya ang tawag. Tiningnan ko ang phone, ang screen ay unti-unting dumidilim. Cristina Villanueva. Ang babaeng gusto kong kalimutan. Ang babaeng hindi ko kayang kalimutan. At bukas makikita ko siya. Inilapag ko ang phone sa mesa. Tumingin ako sa bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa di kalayuan.
Bukas bulongko ang boses ay halos hindi marinig. Bukas magbabago ang lahat. Binuksan ko ang laptop. Ang draft ng email, ang email na hindi ko pa naipadala, ang email na naglalaman ng lahat ng ebidensya, lahat ng katotohanan ay nakabukas sa screen. Binasa ko ito muli. Bawat salita, bawat linya, bawat detalye. Ang mga resibo, ang mga larawan, ang mga bank statement, ang birth certificate ng anak ni Rafael kay Christina. Ang lahat ay nandyan, ang lahat ay handa. Tumingin ako sa cursor, kumikislap, naghihintay. Ang aking daliri ay nag-hover sa send button, ngunit hindi ko pinindot. Isinara ko ang laptop, dahan-dahan tahimik. Hindi pas bulong ko, hindi pa ngayon. Tumingin ako sa kahon sa mga document sa susi. Bukas ka, sabi ko, ang boses ay matatag. Bukas magbabago ang lahat. Ang umaga ay dumating ng mabilis, ang araw ay sumisikat sa kabila ng mga ulap, ang mga anino ay humahaba sa mga dingding. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakatingin sa aking sarili. Ang itim na bestida, ang simpleng buhok, ang mga mata na may mga anino ng pagod. Ngunit sa likod ng mga anino may liwanag, may determination. Handa ka na ba? Bulong ko sa aking sarili. Hindi ako sumagot, ngunit tumango ako. Lumabas ako ng kwarto. Si Mateo ay naghihintay sa sala, nakasuot ng itim na damit, ang kanyang mga mata ay seryoso. Mami, sabi niya, saan tayo pupunta? Sa isang lugar, anak, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Isang lugar kung saan magbabago ang lahat. Tiningnan niya ako, ang mga mata ay nagtatanong. Ngunit hindi siya nagtanong pa. Lumabas kami ng bahay. Ang sasakyan ay naghihintay. At habang kami ay sumasakay, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi takot, hindi lungkot. Kapayapaan. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng gusali ng abogado. Ang mga bintana ay salamin, ang mga pinto ay mabigat, ang mga tao ay nagmamadali. Nakita ko sila, ang pamilya Montenegro, nagtipon-tipon sa labas. Si Rafael nakasuot ng mamahaling suit. Si Doña Carmela, ang kanyang muka ay matigas. Ang iba pang mga kamag-anak, ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Pumasok ako. Si Mateo ay nasa aking tabi, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Camille, sabi ni Rafael, ang boses ay malamig. Nandito ka pa rin. Onan, sabi ko, ang boses ay kalmado. Nandito ako. Bakit? Tanong niya, ang mga mata ay nagsisilaw. Wala ka nang magagawa dito. Ang lahat ay akin na. Hindi ako sumagot. Gumiti lang ako. Pumasok kami sa conference room. Ang mahabang mesa, ang mga upuan, ang mga dokumento na nakalatag. Si Atita Santos ay nakatayo sa harap, ang kanyang mga mata ay seryoso. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya, ang boses ay professional. Umupo po tayo. Umupo kami. Ang pamilya Montenegro ay nagtipon-tipon sa isang tabi. Ako at si Mateo ay nasa kabilang tabi. Si Rafael ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, ang kanyang mga daliri ay nagtatapik, parang naghihintay ng kanyang premyo. Bago natin simulan, sabi ni Attorney Santos, ang kanyang mga mata ay dumadaan sa bawat isa sa amin. Nais kong ipaalam sa inyong lahat na ang testamento ni Don Ignacio Montenegro ay nilagdaan niya mismo sa harap ng mga saksi at notaryado. Ang gamagamata ni Rafael ay kumislap. Ganun ba? Sige, basahin mo na. Binuksan ni Attorney Santos ang isang brown envelope, ang selyo ay buo, ang papel ay lumang-luma. Ang huling habilin at testamento ni Don Ignacio Montenegro, sabi niya, ang boses ay malinaw. Ang katahimikan ay bumagsak sa silid. Ang lahat ay nakahinga, ang lahat ay naghihintay. Si Rafael ay ngumiti, isang ngiti ng tagumpay, ng katiyakan. Ako si Don Ignacio Montenegro, binasa ni Attorney Santos, ang boses ay matatag, ay ipinamana ang lahat ng aking ari-arian sa... Huminto siya. Tumingin siya kay Rafael. Ang ngiti ni Rafael ay nagilo. Kay Camille Navarro Montenegro. Patuloy ni Attorney Santos, ang boses ay malinaw at walang alinlangan, bilang tagapag-alaga ng aking nag-iisang lehitimong apo, si Mateo Montenegro. Ang mundo ay tumigil. Ang ngiti ni Rafael ay nawala. Ang kanyang muka ay namutla, ang kulay ay umaagos mula sa kanyang balat. Ano't bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ano? Si Rafael Montenegro, patuloy ni Attorney Santos, ay hindi makakatanggap ng kahit anuman dahil sa kanyang paglabag sa mga kondisyon ng kasunduan. Hindi't sigaw ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay tumama sa mesa. Hindi ito totoo, kasinungalingan ito. Rafael, sabi ni Attorney Santos, ang boses ay kalmado, ang testamento ay legal at may bisa. Ang lahat ng ari-arian ng Montenegro, ang mansion sa Forbes Park, ang logistics empire, ang mga lupain sa Batangas, ay mapupunta kay Camille. Ang silid ay sumabog sa ingay, mga sigaw, mga tanong, mga accusation. Ngunit hindi ko narinig ang mga ito.
Nakita ko si Rafael, ang kanyang muka, ang kanyang mga mata, ang kanyang pagbagsak. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi saya, hindi tagumpay. Awa, hindi ito maaari. Ako ang nag-iisang apo. Ako ang dapat magmana. Ang boses ni Rafael ay pumuno sa conference room, ngunit hindi ito nanginginig. Ito ay sumisigaw desperado, parang isang batang inagawa ng laruan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, ang mga ugat sa kanyang leeg ay kitang-kita. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang aking mga daliri ay nakakapit sa ilalim ng upuan, ang mga kuko ay kumakapit sa kahoy. Hindi ako makahinga ng maayos, ang hangin ay tila naging makapal, mabigat. Sa isang tabi si Doña Carmela ay napasigaw, isang matinis na sigaw na pumuno sa silid. Imposible, hindi ito maaaring mangyari, ang anak ko ang dapat magmana. Ang Emegadi at tito ni Rafael ay nagtinginan, ang kanilang mga mata ay nagsisilaw. Ang isa sa kanila, si Tita Lourdes, ay bumulong. Anong nangyayari? Bakit kay Camille? Ngunit si Atuante Santos ay hindi nagpahalata ng kahit anong emotion. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Rafael, ang kanyang boses ay matatag. Mr. Montenegro, nilabag ninyo ang kondisyon ng testamento. May anak kayo sa labas, si Bianca Montenegro Villanueva. Itinulak ni Attorney Santos ang isang makapal na folder sa harap ni Rafael. Ang folder ay bumagsak sa mesa, ang tunog ay tila isang sentensya. Ito ang ebidensya, ang sertipiko ng kapanganakan, ang mga bank statements, ang mga resibo ng hospital. Lahat ng ito ay nagpapatunay na kayo ang ama ng anak ni Cristina Villanueva. Ang gokemagamata ni Rafael ay dumilat. Tiningnan niya ang folder, ngunit hindi niya ito binuksan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa unang pagkakataon. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi totoo ito, bulong niya. Peke ang mga ito. Hindi po peke, Mr. Montenegro. Sagot ni Attorney Santos, ang boses ay walang emotion. Ang lahat ng ito ay notaryado at may legal na bisa. Maaari po nating i-verify sa korte kung gusto ninyo. Ang katahimikan ay bumagsak. Ang lahat ay nakatingin kay Rafael, ang dating makapangyarihang CEO, ang tagapagmana ng Montenegro Empire, ay nakatayong parang estatwa, ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang lumalabas na salita. Tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay nanginginig, ngunit hindi ko ito pinahalata. Hawak ko ang aking folder, ang folder na pinaglagyan ko ng lahat ng ebidensya, lahat ng sakit, lahat ng gabing mag-isa akong umiyak. Camille, sabi ni Rafael, ang boses ay nagmamakaawa. Huwag mong gawin ito, pag-usapan natin ito ng pribado. Pribado, natawa ako, isang tawa na walang saya. Tulad ng pribado mong pagkikita kasama si Cristina sa hotel. Tulad ng pribado mong pagbabayad ng kondo sa Makati para sa kanya. Ang gimagamata ni Rafael ay nagsilaw. Paano mo? Binuksan ko ang aking folder. Ang mga resibo, ang mga larawan, ang mga bank statements, inilatag ko ang mga ito sa mesa isa-isa. Alam kong kasama mo si Cristina noong mga gabing mag-isa, akong nag-aalaga kay Mateo. Sabi ko, ang boses ay kalmado, mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Alam kong may anak ka sa kanya. Hindi kita pinigilan. Hinayaan kitang ilibing ang sarili mo sa sarili mong kasinungalingan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ngayon may dalawang pagpipilian ka, Rafael. Una, pumirma ka sa annulment ng tahimik, iiwanan mo ang pangalan ng pamilya at magsisimula kang muli sa wala. Ang kanyang muka ay namutla. O pangalawa, patuloy ko ipapakita ko ang lahat ng ito sa board of directors ng kumpanya at sa media. Ikaw ang bahalang pumili. Ang silid ay nanatiling tahimik. Ang lahat ay nakatingin kay Rafael, ang kanyang mga mata ay tumatakbo mula sa isang dokumento, patungo sa isa pa, ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang lumalabas na salita. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Rafael Montenegro ay walang masabi. Rafael, sabi ng isa sa mga tito niya, anong gagawin mo? Hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa mesa, ang kanyang mga daliri ay pumuti. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ang pumuno sa silid. Camille, ang lahat ay lumingon. Si Doña Carmela ay nakatayo, ang kanyang muka ay matigas, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahan-dahan lumuhod siya sa harap ko. Pasensya na anak, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, hindi ko akalaing, ang lahat ay natigilan. Ang Doña Carmela, ang babaeng hindi kailanman humingi ng tawad sa kaninuman, ay lumuluhod sa harap ko. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng saya. Bumanggon po kayo, Donya. Sabi ko, ang boses ay walang emotion. Hindi ko kailangan ng tawad. Kailangan ko lang ng hustisya.
Ang emgaluha ay bumagsak sa mga pisngi ni Doña Carmela. Ngunit hindi ko siya hinawakan, hindi ko siya pinatawad. Tumingin ako kay Rafael. Pipirma ka ba? Tanong ko. Ang kanyang mga mata ay nagsilaw. Hindi, sabi niya, ang boses ay matigas. Kakasuhan kita, ipapawalang bisa ko ang testamento na ito. Hindi mo ito makukuha. Gumiti ako isang ngiti na walang init. Sige, sabi ko, subukan mo. Tumayo si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang muka ay puno ng galit. Tiningnan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga tito, at tita, ang kanyang ina, ngunit walang tumingin sa kanya pabalik. Kayo pala't, sabi niya, ang boses ay mapait. Kayo pala ang mga traitor. Walang sumagot. Lumingon siya sa akin. Hindi pa ito tapos, Camille. Hindi pa ito tapos. Pagkatapos tumalikod siya at lumabas ng conference room. Ang pinto ay sumara ng malakas, ang tunog ay pumuno sa silid. Ang katahimikan ay bumagsak muli. Ang pamilya Montenegro ay nagtinginan, ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Ngunit ako ay nakahinga ng maluwag. Maming bulong ni Mateo, ang kanyang kamay ay humigpit sa akin. Saan pupunta si Daddy? Hinaplos ko ang kanyang buhok. Umuwi na tayo, anak. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang testamento ni Don Ignacio Montenegro, ang paglipat ng lahat ng ari-arian kay Camille, ay naging usap-usapan sa buong Forbes Park. Ang mga tawag ay dumating mula sa mga kamag-anak, mula sa mga kaibigan, mula sa mga taong hindi ko nakausap sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi ko sinagot ang mga ito. Noong gabing iyon, habang pinapatulog ko si Mateo, ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Mrs. Montenegro. Ang boses sa kabilang linya ay familiar, ngunit hindi ko ito maipinta. O sino po ito? Si Cristina po ito. Cristina Villanueva. Ang mundo ay tumigil. Gusto kong makipagkita sa inyo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. May sasabihin ako tungkol kay Rafael at tungkol sa pera ng pamilya ninyo. Tiningnan ko ang aking anak, natutulog ng mapayapa. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa akin, ang kanyang hininga ay mahina. Bakit ko po kayo pagkakatiwalaan? Tanong ko. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mahaba. Dahil sabi niya sa wakas, alam ko na ngayon kung sino talaga si Rafael. At gusto kong tulungan kayo. Ang aking puso ay tumibok. Ang aking mga daliri ay humigpit sa telepono. Saan po tayo magkikita? Bukas ng umaga, sabi niya, sa Cafe Lumiere sa Makati, alas 10. Bago pa ako makasagot, binabanan niya ang tawag. Tiningnan ko ang aking telepono, ang numero, ang mga salita na paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Cristina Villanueva, ang babaeng sumira sa aking pamilya, ang babaeng may anak kay Rafael. At nang gayon gusto niyang makipagkita sa akin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang balak. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ngunit isang bagay ang alam ko. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa unang pagkakataon, hindi ako nag-iisa. Ang ulan ay bumubuhos nang walang tigil nang pumasok ako sa Cafe Lumiere. Ang amoy ng sariwang kape at mainit na croissant ay pumuno sa hangin, ngunit hindi nito kayang pakalmahin ang dibdib kong parang may bakal na nakapatong. Nakaupo si Cristina sa pinakadulong mesa malapit sa malaking bintana. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Hindi na siya ang babaeng nakita ko sa mga litrato, ang babaeng nakangiti sa tabi ni Rafael, sa Boracay sa Cebu sa Singapore. Ang babaeng ito ay mukhang pagod, mukhang wasak. Mrs. Montenegro, sabi niya, ang boses ay pause. Salamat po sa pagpunta. Umupo ako sa harap niya, hindi ako ngumiti. Sabihin mo kung bakit mo ako tinawagan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa tasa ng kape, ang mga daliri ay pumuti sa pagkakahigpit. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko inaasahan, takot. Gusto kong sabihin sa inyo ang totoo, sabi niya, ang buong totoo. Tumango ako, hindi nagsasalita. Huminga siya ng malalim. Akala ko mahal niya ako. Akala ko ako ang pinili niya. Noong nalaman kong buntis ako kay Bianca, sinabi niyang iwan ka niya. Na kayo ay hindi naman talaga nagmamahalan, na kasal lang kayo dahil sa lolo niya. Ang aking puso ay tumibok ng malakas, ngunit hindi ako kumibo. Pero noong malaman niyang may testamento ang lolo niya, na ang lahat ay mapupunta lang sa kanya kung kasal siya sa iyo, biglang nagbago ang lahat. Patuloy niya, ang boses ay nanginginig. Sinabi niyang kailangan naming maghintay, na huwag kong ipakita si Bianca sa publiko, na ako raw ay magtiis lang ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. At ginawa ko, nagtiis ako, dahil mahal ko siya. Dahil akala ko, napahinto siya lunok. Akala ko may patutunguhan kami. Tiningnan ko siya. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya sa akin, sa kabila ng mga gabing mag-isa akong umiyak,
habang siya ay kasama ni Rafael. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang babaeng naloko rin. Pero ngayon, sabi niya ang boses ay bumaba, buntis ako, pangalawa. Ang mundo ay parang huminto. At noong sinabi ko kay Rafael, imbes na matuwa, ang kanyang mga luha ay nagsimulang bumagsak. Sinabihan niya akong magpa-abort. Ang salita ay bumagsak sa pagitan namin na parang bomba. Sinabi niyang hindi pa raw tamang panahon, na baka raw malaman ng lolo niya, na baka raw masira ang lahat ng plano niya. Sabi niya ang boses ay puno ng pait. Hindi ko siya nakilala. Ang lalaking yon, ang lalaking sinasabi niyang, mahal ako, sinabihan akong patayin ang anak namin. Ang aking magakamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, awa, hindi ko alam. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko, ang boses ay matatag. Bakit ngayon? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay pula. Dahil gusto kong gumanti. Dahil gusto kong ipakita sa kanya na hindi niya kayang gamitin ang lahat ng tao. Na may hangganan ang kasamaan niya. Inilabas niya ang kanyang telepono, isang luma sira-sirang modelo. Pinindot niya ang isang bagay at ang isang boses ay pumuno sa hangin. Rafael, kailangan mong maghintay, Christina. Hindi pa ito ang panahon. Kailan ba ang panahon, Rafael? Buntis ako. Anak mo ito. Alam ko. Pero kung malaman ng lolo ko, ang lolo mo na lang ba ang iniisip mo? Paano naman ako? Paano naman kami ng anak mo? Ang katahimikan as a recording ay mahaba. Pagkatapos ang boses ni Rafael ay naging malamig. Kung mahal mo ako, gagawin mo ito. Para sa akin. Para sa atin. Para sa atin, Rafael, ito ay anak natin. Hindi ito anak natin. Ito ay problema. Kung mahal mo talaga ako, aayusin mo ito. Ang recording ay natapos. Ang katahimikan sa cafe ay nakakabingi. Tiningnan ako ni Christina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Narinig mo ba, yan ang lalaking akala kong mahal ko? Yan ang lalaking sinasabi niyang mahal niya ako. Ang aking puso ay parang may pumunit. Hindi dahil sa sakit para sa sarili ko, kundi dahil sa realization na bumagsak sa akin na parang 1,000 kilo. Ang kasal ko kay Rafael, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagtitiis, ay hindi kailanman tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ginamit niya ako, sabi ko, ang mga salita ay lumabas bago ko pa man ito napigilan. Ginamit niya tayong dalawa. Tumango si Christina, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ginamit niya ako para patunayan na kaya niyang makuha kahit sino. Na hindi siya ang batang lalaking iniwan mo 5 taon na ang nakalipas. Ang aking magamata ay nanlaki. Paano mo nalaman? Sinabi niya sa akin noong gabing iyon. Sabi niya, ang boses ay mapait. Noong gabing uminom siya at nagsalita ng totoo. Sinabi niyang iniwan mo siya, na nagpunta ka sa France, na hindi mo siya pinili, at sinabi niyang napahinto siya, lunok. Sinabi niyang gusto niyang patunayan na kaya niyang makuha ang lahat, na hindi siya ang lalaking iniwan mo. Ang mga salita ay bumagsak sa akin na parang suntok. Ang 5 taon, ang 5 taon ng pagsasanay sa France, ang pagbabalik ko, ang kasal, ang pagtataksil, lahat ng ito ay bahagi ng isang laro. Isang laro ang isang lalaking hindi naka-move on sa nakaraan. Hindi kita kaibigan, sabi ko, ang boses ay matigas. Hindi kita kaibigan, Christina. Hindi kita kaibigan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Pero hindi rin kita kaaway, patuloy ko. May karapatan kang malaman ang totoo. At ngayong alam mo na ano ang gagawin mo, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kanyang tiyan, ang tiyan na nagtatago ng isang sikreto. Isang buhay na ayaw ni Rafael. Gusto kong tumestigo. Sabi niya, ang boses ay matatag. Gusto kong tulungan kayong patalsikin siya. Gusto kong ipakita sa lahat kung sino talaga si Rafael Montenegro. Tiningnan ko siya. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit ng pagtataksil ng mga gabing mag-isa, nakita ko ang isang babae na handang lumaban. Sige, sabi ko, tutulungan kita, pero hindi para sa'yo, para sa anak mo, para sa anak ko, para sa lahat ng babaeng ginamit niya. Tumango siya, ang kanyang mga luha ay bumagsak. Umalis ako sa Cafe Lumiere na may dalang bago, isang recording, isang saksi, at isang malinaw na larawan ng kaaway. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy sa Montenegro Logistics. Ang email na ipinadala ko sa Board of Directors, kasama ang lahat ng ebidensya, ang mga resibo, ang mga bank statements, ang recording ni Christina ay nabasa ng lahat. Ang emergency meeting ay tinawag sa punong tanggapan. Ang mga direktiba ay nagtipon sa conference room, ang parehong silid, kung saan binasa ang testamento ni Don Ignacio. Nakaupo ako sa dulo ng mesa, ang aking mga kamay ay nakapatong sa folder. Sa tabi ko si Attorney Santos. Sa kabilang dulo si Rafael.
Ang kanyang muka ay pula, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ito ay walang katotohanan. Sabi niya ang boses ay malakas. Ang mga ito ay gawa-gawa. Si Camille ay naghihiganti lamang. Mr. Montenegro, sabi ni Attorney Santos, ang boses ay kalmado. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng mga paglilipat ng pondo mula sa accounts ng kumpanya patungo sa personal account ni Miss Cristina Villanueva. May kabuang 12 milyong piso sa nakaraang 2 taon. Ginamit ko ang pera para sa putol ko ang boses ay matatag. Para sa kondo sa Makati, para sa mga biyahe sa Boracay, para sa anak mong si Bianca. Ang mga direktiba ay nagbulungan. Ang mga mata ni Rafael ay nagsilaw. Wala kayong karapatan. May karapatan na kung sabi ko ang boses ay malamig. Bilang may-ari ng karamihan ng shares ng kumpanyang ito dahil sa testamento ng lolo mo, ako ang may karapatang magdesisyon kung sino ang mamumuno. Ang katahimikan ay bumagsak. Ang mga direktiba ay nagtinginan. Let's vote. Sabi ko ang boses ay kalmado. Itaas ang kamay kung sino ang pabor na tanggalin si Rafael Montenegro bilang CEO. Ang mga kamay ay nagsimulang tumaas, isa-isa. Ang mukha ni Rafael ay namutla. Kayo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Kayo ang mga trader. Hindi kami trader, sabi ng isa sa mga direktiba, ang boses ay matigas. Ikaw ang nagtaksil sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa kumpanyang ito. Ang boto ay nagtapos 11 sa 14. Si Rafael ay tinanggal. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Hindi pa ito tapos, Camille, sabi niya, ang boses ay pause. Hindi pa ito tapos. Gumiti ako, isang ngiti na walang init. Sabi ko, tapos na. Nung gabing iyon ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Nakatayo ako sa bintana ng aming bahay, ang bahay na ngayon ay akin na nakatingin sa kalye. Si Mateo ay natutulog sa kanyang kwarto, ang kanyang hininga ay mahina at payapa. Ang tunog ng isang sasakyan ay pumuno sa hangin. Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng gate. Si Rafael, bumaba siya basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang kanyang buhok ay dikit sa kanyang noo. Tumakbo siya papunta sa pinto, kumatok ng malakas. Camille, sigaw niya, buksan mo ang pinto. Hindi ako kumibo. Nakatayo lang ako, nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng security camera. Camille, kailangan kong makipag-usap sa'yo. Ang kanyang mga kamao ay humampas sa pinto. Ang tunog ay pumuno sa bahay. Wala ka ng karapatan dito, Rafael. Sabi ko sa pamamagitan ng intercom, ang boses ay kalmado. Umalis ka na habang may natitira pang dignidad sa'yo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang asawa mo. Hindi na, sabi ko. Hindi na. Ang kanyang mga hampas ay nagpatuloy, mas malakas, mas desperado. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas, nakatingin sa eksena. Camille, pakiusap, buksan mo lang ang pinto. Umalis ka na, Rafael. Ang kanyang mga hampas ay huminto. Ang katahimikan ay bumagsak, tanging ang ulan lamang ang naririnig. Tumingin siya sa camera, ang kanyang muka ay puno ng basang luha at ulan. Mahal kita, sabi niya, ang boses ay basag. Mahal kita, Camille, pasensya na. Hindi mo ako mahal, sabi ko, ang boses ay matatag. Hindi mo kailanman minahal, ginamit mo lang ako para patunayan ang isang bagay sa iyong sarili. Ang kanyang mga mata ay nagsara, ang kanyang katawan ay yumuko. Umalis ka na, sabi ko, wala ka ng lugar dito. Tumalikod siya, dahan-dahan lumakad siya pabalik sa kanyang SUV. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Pinanood ko siyang umalis, ang sasakyan ay lumayo sa dilim ng gabi. Ang aking kamay ay nakakapit sa aking dibdib, kung saan ang aking puso ay tumitibok ng malakas. Hindi ako umiyak. Hindi na ako iyak para sa kanya. Kinabukasan, umaga, ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula kay Attorney Santos. Mrs. Montenegro, may balita ako. Si Rafael at Cristina Villanueva ay nawala. Umalis sila kasama si Bianca papunta sa ibang bansa. Ngunit bago sila umalis, nag-withdraw si Rafael ng lahat ng pera mula sa inyong joint account. Kasama na ang 2 milyong piso na inilaan ninyo para sa operasyon ng inyong ina. Ang mundo ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang 2 milyong piso ang pera para sa buhay ng aking ina. Ang pera na aking ipinunla sa loob ng 5 taon sa France. Ang pera na aking inilaan para sa operasyon na magliligtas kay Aling Baby. At kinuha niya ito. Kinuha niya ang lahat. Tiningnan ko ang aking anak na tutulog ng mapayapa sa kanyang crib. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa kanyang kumot, ang kanyang hininga
ay mahina at payapa. Ang aking mga daliri ay humigpit sa telepono. Rafael, bulong ko, ang boses ay malamig. Akala mo ba makakatakas ka? Ang hangin ay tila nagelo. Hindi mo alam, sabi ko, ang mga salita ay parang isang panata. Ang karma ay may mahabang braso. Tumingin ako sa labas ng bintana sa umaga na puno ng bagong simula. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon ako ang may hawak ng lahat ng baraha. At handa akong laruin ng laro. Wala na akong pera. Iniwan ako ni Christina. Wala na akong matirahan. Pwede bang makiusap ako sa'yo? Ang boses sa kabilang linya ay tila nagmula sa ibang mundo. Hindi ito ang Rafael na kilala ko. Ang Rafael na laging nakaayos, laging may control, laging nasa taas. Ang boses na ito ay paus-basag at puno ng desperasyon. Tumigil ang aking kamay sa pag-ayos ng mga dokumento sa aking mesa. Ang opisina ko na ngayon ang dating opisina niya sa Montenegro Logistics. Ang aking mga mata ay nakatuon sa bintana sa abot-tanaw ng lungsod na tila kayamanan ng lahat ng aking pinaghirapan. Camille, nandiyan ka pa ba? Hindi ako sumagot agad. Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin, isang katahimikan na puno ng 6 na buwang kasaysayan. 6 na buwan mula nang tumakas siya kasama si Christina at si Bianca. 6 na buwan mula nang kinuha niya ang 2 milyong piso na inilaan para sa operasyon ng aking ina. 6 na buwan mula nang simulan kong patakbuhin ang lahat ang kumpanya, ang aking patisserie, ang aking buhay. Camille, pakiusap. Nasaan ka? Ang aking boses ay kalmado, walang emotion. Manila, umuwi ako kahapon. Wala na akong matirahan. Saan mo gustong magkita? Ang kanyang paghinga ay nagbago, may pag-asa na pumapasok. Sige, kahit saan. Pwede bang may cafe sa may Ayala, yung tapat ng lumang simbahan? 3:00. Sige, pupunta ako. Ibinaba ko ang tawag. Ang aking kamay ay nanatili sa telepono, ang mga daliri ay malamig. Hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ako nakaramdam ng galit. May kakaibang kalmado sa akin, ang kalmado ng isang taong alam na ang katapusan ay malapit na. Tiningnan ko ang aking kalendaryo. 2:00 pa lamang, may 1 oras pa ako. Binuksan ko ang aking drawer at kinuha ang isang sobre na inihanda ko noong 1 linggo nang malaman kong bumalik na siya sa bansa. Hindi ko alam kung bakit ko ito inihanda. Siguro dahil sa isang bahagi ng akin alam kong darating ang araw na ito. Isinara ko ang drawer at tumayo. Mrs. Montenegro, Angie, boses ng aking sekretarya mula sa intercom. May tawag po mula sa branch manager ng Camille's Patisserie sa BGC. Gusto lang i-confirm ang grand opening sa Sabado. Sabihin mo sa kanya na tuloy ang lahat. Sabi ko, ang boses ay matatag. Ipagpapatuloy natin ang lahat. Ang cafe ay tahimik noong dumating ako. Ang hapon ay mainit, ang araw ay maliwanag sa labas. Umorder ako ng kape itim, walang asukal, at umupo sa tabi ng bintana. Makalipas ang 10 minuto nakita ko siya. Si Rafael. Naglalakad siya papunta sa cafe, ngunit hindi ito ang Rafael na nakilala ko. Ang Rafael na ito ay payat, ang kanyang mga pisngi ay lumubog, ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang sapatos ay kupas. Wala na ang dating sigla, ang dating kapangyarihan. Pumasok siya. Ang kanyang mga mata ay naghanap at natagpuan ako. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, nag-aalangan. Nang makarating siya sa aking mesa, tumigil siya. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Camille, bulong niya. Umupo siya sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay niya ang mga ito sa mesa. Tiningnan ko siya. Hindi ako nagsalita. Ang giganda mo pa rin, nasabi niya, ang boses ay pause. Mas lalo kang gumanda. Bakit mo ako hinahanap, Rafael? Ang kanyang mga mata ay bumaba. Ang kanyang mga daliri ay naglaro sa gilid ng mesa. Wala na akong pera, Tan. Sabi niya, ang boses ay halos bulong. Iniwan ako ni Christina, kinuha niya si Bianca at umalis. Kailan? 3 linggo na ang nakakaraan. Nagising ako isang umaga, wala na siya. Kinuha niya ang lahat ng natitira sa akin. Ang alahas, ang pera, ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagpuno ng luha. Ginamit niya ako, Camille. Ginamit niya ako at iniwan. Hindi ako kumibo. Ang aking kape ay nanatiling mainit sa harap ko. Alam mo ba kung gaano kasakit? Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang magmahal ng isang tao, ang magtiwala, at saka siya lang pala ang gagamit sa'yo. O, kasabi ko, ang boses ay kalmado. Alam ko, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata, ang pagkilala na ako rin ay nakaranas ng parehong sakit, na ako rin ay ginamit, niloko at iniwan.
Pasensya na bulong niya. Pasensya na Camille. Alam kong huli na ang lahat. Pero tumayo siya bago ko pa siya mapigilan lumuhod siya sa harap ko. Ang cafe ay tumahimik. Ang ilang mga customer ay lumingon nakatingin sa amin. Pasensya na ulit niya, ang boses ay basag. Alam kong hindi sapat ang mga salitang ito. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang lahat ng ginawa ko. Pero gusto kong makita si Mateo, kahit isang beses lang, pakiusap. Tiningnan ko siya, ang lalaking lumuhod sa harap ko. Ang lalaking dating may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Ang lalaking sumira sa akin, sumira sa aming pamilya, at ngayon ay nagmamakaawa. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng awa. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim tahimik na kawalan. Hindi mo kayang harapin si Mateo. Sabi ko, ang boses ay matatag. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil hindi mo deserve. Ang kanyang mga mata ay nagmulat. Ang anak ko ay lalaking may integridad, patuloy ko. Hindi ko hahayaang masira mo siya, tulad ng pagkasira mo sa sarili mo. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang bumagsak. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak ng totoo, hindi ang mga luha ng isang lalaking nagpapanggap, kundi ang mga luha ng isang taong nawala ang lahat. Camille, pakiusap. Tumayo ka, Rafael. Hindi siya kumikibo. Tumayo ka, ulit ko, ang boses ay mas matigas. Hindi ka dapat lumuhod para sa akin. Hindi ka dapat lumuhod para sa sinuman. Dahan-dahan tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang muka ay puno ng luha. Tiningnan ko siya. Sa loob ng isang sandali, nakita ko ang batang lalaki na minsan kong minahal, ang batang lalaki na nangako ng mga pangarap, ang batang lalaki na nangako ng habang buhay. Ngunit ang batang lalaki na iyon ay patay na. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay isang multo. Kinuha ko ang sobre mula sa aking bag at inilagay sa mesa. Ito ay sapat para sa isang buwang upa at pagkain, sabi ko. Hindi para sa'yo, kundi para hindi ko na kailangang makita kang naghihirap sa lansangan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sobre. Pagkatapos nito, patuloy ko, ang boses ay matatag. Huwag mo na akong hanapin. Camille, hindi mo naintindihan, Rafael, sabi ko, ang boses ay tahimik. Hindi kita pinatawad, hindi ko alam kung kaya ko pang magpatawad. Pero hindi na kita kayang patuluyin sa aking buhay. Ang tanging bagay na kaya kong gawin ay hayaan kang mabuhay, ngunit hindi na kasama ako. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa sobre, ngunit hindi ito kinuha. Ginamit mo ako, sabi ko, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ginamit mo ako para patunayan ang isang bagay sa iyong sarili. Ginamit mo ang aking pagmamahal, ang aking tiwala, ang aking sakripisyo. At nang wala ka ng kailangan sa akin, iniwan mo ako. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumagsak. Pero tingnan mo kami ngayon, sabi ko, ang boses ay lumakas. Ako, nakatayo ako, pinapatakbo ko ang kumpanya ng iyong lolo. Binuksan ko ang aking pangarap na patisserie. Pinalalaki ko ang aming anak na may pagmamahal at integridad. At ikaw? Tumigil ako, ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya. Ikaw ay isang anino ng iyong sarili. Ang kanyang katawan ay yumuko. Ang kanyang mga balikat ay nalaglag. O rape, bulong niya. O ako nga. Tumayo ako. Ang aking kape ay nanatiling hindi ininom sa mesa. Alagaan mo ang sarili mo, Rafael. Sabi ko, ang boses ay walang emotion. Hindi para sa akin. Hindi para kay Mateo. Para sa iyong sarili. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Camille, sigaw niya. Tumigil ako. Hindi ako lumingon. Mahal kita, sabi niya, ang boses ay basag. Mahal kita, Camille. Alam kong hindi ka naniniwala, alam kong hindi mo kailanman paniniwalaan, pero mahal kita. Ang aking mga mata ay nagsara. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang pag-ibig ay hindi sapat, Rafael. Sabi ko, ang boses ay tahimik. Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging sapat. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Ang hangin sa labas ay sariwa. Ang araw ay maliwanag, ang langit ay bughaw. Hininga ko ng malalim, ang hangin ay puno ng bagong simula. Tumayo ako sa harap ng cafe, nakatingin sa abot tanaw. Ang lungsod ay puno ng buhay, puno ng mga taong may kanya-kanyang laban, kanya-kanyang kwento. Gumiti ako, isang ngiti na hindi ko napigilan. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaramdam ako ng tunay na kalayaan. Hindi ang kalayaan na nagmumula sa paghihiganti. Hindi ang kalayaan na nagmumula sa pagkapanalo. Kundi ang kalayaan na nagmumula sa pagpapaalam, sa pagtanggap na ang ilang mga kabanata ay kailangang isara upang magsimula ang mga bago. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho pauwi. Ang bahay ay tahimik nang dumating ako. Ang mga ilaw ay malambot, ang hangin ay malamig. Narinig ko ang mahinang tawa mula sa kusina, ang tawa ng aking anak. Tumakbo ako papunta sa kusina.
Si Mateo ay nakaupo sa mesa kumakain ng cookies na inihurno ng aking ina. Si Aling Baby na ngayon ay malusog at masigla ang kanyang operasyon ay naging matagumpay, ay nakaupo sa tabi niya, nagkukwento. Mommy, sigaw ni Mateo nang makita ako. Tumakbo siya papunta sa akin, ang kanyang mga braso ay nakabuka. Inakbayan ko siya, niyakap ng mahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay mainit laban sa akin, ang kanyang amoy ay puno ng cookies at pagkabata. Mommy, bakit po kayo umiyak? Tanong niya, ang kanyang maliit na kamay ay humaplos sa aking pisngi. Hindi ko na malayan na umiyak pala ako. Ang aking mga luha ay dumadaloy ng tahimik, walang humpay. Lumuhod ako sa harap niya, hinaplos ang kanyang buhok. Hindi ito luha ng kalungkutan, anak. Sabi ko, ang boses ay malambot. Ito ay luha ng kalayaan. Ang kanyang mga mata ay nagtaka. Ano po yon, Mommy? Gumiti ako. Ibig sabihin masaya ako. Masaya ako dahil nandito ka. Masaya ako dahil meron tayo sa isa't isa. Yumakap siya sa akin, ang kanyang maliit na braso ay pumulupot sa aking leeg. Mahal kita, Mommy, bulong niya. Mahal din kita, anak. Sabi ko, ang boses ay nanginginig. Mahal na mahal. Tumingin ako kay Aling Baby na nakaupo sa mesa, nakatingin sa amin ng may ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang mga luha ay puno ng kaligayahan. Anak, sabi niya, ang boses ay malambot. Anak, tapos na. Tumango ako. O mama, tapos na. Tiningnan ko si Mateo, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay hindi pa alam ang sakit ng mundo. At sa sandaling iyon, ipinangako ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang mapanatili itong ganito. Hindi ang pag-iwas sa sakit, hindi iyon posible. Kundi ang pagtuturo sa kanya na kahit gaano kasakit ang mundo, merong liwanag na naghihintay. Na kahit gaano kadilim ang gabi, ang umaga ay darating. Na ang tunay na mana ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa integridad, sa pagmamahal, sa lakas ng loob na bumangon kahit ilang beses kang ibagsak. Yumakap ako sa aking anak, sa aking ina, sa aking bagong buhay. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman kong kumpleto ako. Hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi dahil sa kung sino ako. At iyon ang tunay na tagumpay. 5 taon na ang nakalipas. Minsan hindi ko alam kung paano ko nagawa, kung paano ako nakabangon mula sa mga guho ng isang kasal na puno ng kasinungalingan. Ngunit narito ako ngayon sa aking sariling kusina, ang amoy ng sariwang lutong croissant ay pumupuno sa hangin at ang tawa ng aking anak, ang pinakamatamis na musika sa aking tainga. Mommy, tingnan niyo po, gumawa ako ng puso. Sigaw ni Mateo, ang kanyang maliit na kamay ay may hawak na masa na hulma sa hugis ng puso, medyo sira pero perpekto para sa akin. Lumuhod ako sa tabi niya, hinaplos ang kanyang pisnging may batik ng harina. Ang galing naman ng anak ko, siguradong magiging master pastry chef ito balang araw. Tumawa siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Mommy, pwede po bang ako ang maglagay ng butter sa oven? Siyempre anak, pero mag-ingat ka, mainit yan. Pinanood ko siyang maingat na inilagay ang tray sa oven, ang kanyang dila ay nakalabas sa konsentrasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang alon ng pasasalamat na bumalot sa akin. Ito ang buhay na hindi ko inaasahan, ang buhay na hindi ko alam na kaya kong magkaroon. Pagkatapos ng almusal, nagbihis kami ni Mateo. Linggo ngayon ang araw ng pagbisita sa kanila. Mommy, saan po tayo pupunta? Tanong ni Mateo habang isinuot ko ang kanyang sapatos. Bibisitahin natin sina Lola Baby at Lolo Ignacio, anak. Tumango siya, seryoso ang muka. Alam na niya ang ritual na ito, tuwing linggo, dinadalaw namin ang mga taong humubog sa aming buhay. Dumating kami sa sementeryo sa kalagitnaan ng umaga. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay presko. Si Mateo ay may hawak na isang puting rosas, pumili siya mismo sa tindahan kanina. Tumigil kami sa harap ng lapida ni Aling Baby. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa makinis na marmol, ang kanyang ngiti ay buhay pa sa aking alaala. 2 taon na ang nakalipas nang pumanaw siya, payapa, nakangiti, hawak ang kamay ko. Bulong ko, lumuhod sa harap ng libingan. Nagawa ko na po ang lahat ng ipinangako ko. Ang pangalan natin ay buhay pa rin. Inilapag ko ang rosas sa lapida, hinaplos ang malamig na bato. Naramdaman ko ang presensya niya, hindi sa multo, kundi sa init na nananatili sa aking puso. Ang babaeng nagturo sa akin na maging matatag, na ngumiti kahit masakit, na magmahal ng walang kondisyon. Lola Baby, sabi ni Mateo, lumuhod sa tabi ko. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa Mommy. Miss na miss ko po kayo. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko napigilan ang luha na tumulo sa aking pisngi. Niyakap ko si Mateo, hinalikan ang kanyang buhok. Mahal ka ni Lola Baby, anak, sobrang mahal.
Pagkatapos naglakad kami papunta sa kabilang dulo ng sementeryo sa isang mas malaking lapida mas marangya mas mamahalin. Don Ignacio Montenegro. Ang lalaking nagtiwala sa akin nung wala nang naniniwala sa akin. Lolo, sabi ko ang boses ay puno ng emotion. Tinupad ko po ang pangako ko. Ang Montenegro ay hindi nawala binuhay ko ito sa paraang tama. 5 taon. 5 taon, mula nang basahin ang testamento mula nang ang pangalan ko ay naging kasing kahulugan ng lakas at integridad. Ang Montenegro Logistics dating imperyo ng kasinungalingan ay nasa ilalim ng aking pamamahala, isa na sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Hindi dahil sa daya, kundi dahil sa sipag at katapatan. At ang Camille's Patisserie, ang maliit na pangarap na nagsimula sa isang oven sa aking kusina ay naging isang pambansang tatak. Ang mga linya ng customer tuwing umaga ang amoy ng sariwang tinapay na bumubukas sa mga tindahan sa buong Pilipinas. Ang mga pangarap na hindi ko alam na kaya kong abutin. Itinatag ko rin ang Ignacio Montenegro Foundation para sa mga batang may sakit sa puso, tulad ng sakit na dinanas ng aking ina, tulad ng sakit na dinanas ng matandang nagtiwala sa akin. Tuwing may batang gumagaling, tuwing may pamilyang nakangiti, dahil sa tulong na natanggap nila nararamdaman kong buhay si Lolo Ignacio. Lolo, salamat po sa pagmamahal ninyo sa mommy. Sabi ni Mateo, ang kanyang maliit na boses ay seryoso. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya siya. Natawa ako, ang tawa ay may halong luha. Salamat anak. Tumayo kami, naglakad pabalik sa sasakyan. Ang araw ay mataas na, ang anino namin ay maikli. Ngunit bago kami makarating sa pinto ng sasakyan, tumigil si Mateo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Mommy, sabi niya, ang boses ay mahina. Nasaan po si Daddy? Ang tanong ay dumating na parang isang alon, hindi inaasahan, ngunit hindi rin bago. Tinanong niya ito noon minsan 2 beses. Ngunit ngayon sa sandaling ito sa harap ng mga libingan ng mga taong nagmahal sa akin, ang tanong ay tila mas mabigat. Huminga ako ng malalim. Lumuhod ako sa harap niya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang daddy mo ay nasa lugar kung saan niya inilagay ang sarili niya. Sabi ko, ang boses ay malambot ngunit matatag. Ngunit ikaw anak ay may magandang kinabukasan, hindi dahil sa pangalan ng pamilya mo, kundi dahil sa taong pinili mong maging. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahulugan sa aking mga salita. Hindi ko alam kung gaano karami ang naiintindihan niya, siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Ngunit alam ko na sa paglipas ng panahon, mauunawaan niya na ang katotohanan kahit masakit ay mas mabuti kaysa sa kasinungalingan. Mommy, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang boses ay puno ng pag-iisip. Gusto kong maging katulad mo paglaki ko. Gusto kong maging mabuting tao. Ang mga salita ay tumama sa akin ng malalim, mas malalim kaysa sa anumang sugat na dulot ng nakaraan. Yumakap ako sa kanya, niyakap ng mahigpit. Ang aking mga luha ay dumaloy, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaligayahan, ng pasasalamat ng isang ina na nakikita ang kanyang anak na lumalaki ng may kabutihan sa puso. At iyan anak, bulong ko, ang boses ay nanginginig. Ang pinakamagandang mana na maibibigay ko sa'yo. Tumayo kami, naglakad papunta sa sasakyan. Ang araw ay papalubog na, ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at rosas. Hawak ko ang kamay ni Mateo, ang kanyang maliit na daliri ay nakakapit sa akin ng mahigpit. Habang nagmamaneho, pawi tiningnan ko siya sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang ulo ay nakasandal sa upuan. Natutulog na siya, pagod sa mahabang araw, sa mga kwento ng nakaraan, sa mga pangako ng hinaharap. Dumaan kami sa Camille's Patisserie, ang pangunahing tindahan ng aming pinakamalaking sangay. Ang mga ilaw ay bukas, ang mga customer ay pumapasok at lumalabas, ang mga ngiti ay nasa kanilang mga mukha. Ang pangalan ko ay nasa karatula, ngunit hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa mga pangarap na natupad, sa mga laban na napanalunan sa isang babaeng tumayo mula sa mga abo. Nakita ko ang sarili ko sa salamin ng tindahan, isang babae na may kumpiyansa, may layunin, may kapayapaan. Hindi ang babaeng umiyak sa banyo noong gabing iyon, hindi ang babaeng nagtago ng mga resibo at ebidensya, hindi ang babaeng natakot sa kanyang anino. Ang babaeng iyon ay hindi na ako. Mahal kita, Maming, bulong ni Mateo mula sa likod, ang kanyang boses ay inaantok. Gumiti ako, ang luha ay tumulo sa aking pisngi. Mahal din kita anak, mahal na mahal. Tiningnan ko ang abot tanaw, ang papalubog na araw, ang mga pangakong natupad. Ang tunay naman na ang tanging bagay na hindi kayang nakawin ng sinuman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Ito ay nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay natin, sa integridad na pinaninindigan natin sa mga taong hinuhubog natin. At sa aking anak, sa aking ina, sa aking lolo, sa lahat ng nagtiwala sa akin, natagpuan ko ang aking tunay na kayamanan.
Ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tahanan. Ang araw ay papalubog na ng iwan namin ang sementeryo, ngunit sa loob ng sasakyan, may liwanag na hindi ko maipaliwanag. Hindi ang liwanag ng araw, kundi ang liwanag ng isang pusong sa wakas ay payapa na. Nilingon ko si Mateo sa rearview mirror na tutulog ng mahimbing ang kanyang maliit na kamay, ay nakakapit pa rin sa kanyang dibdib na parabang may kayamanang itinatago. At doon ko napagtanto hindi ko kailangan ng korona o trono para patunayan ang aking halaga. Ang kanyang paghinga, ang kanyang ngiti, ang kanyang puso iyon na ang pinakamalaking tagumpay. Magamahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga. Nasamahan si Camille sa kanyang mahabang paglalakbay. Mula sa kanyang pag-uwi mula sa France, sa mabilis na kasal sa mga gabing mag-isa, siyang umiiyak habang hawak ang resibo ng hotel hanggang sa kanyang pagtayo sa harap ng libing ni Don Ignacio. Hindi ko maitatanggi na may mga gabing habang isinusulat ko ang kanyang kwento. Napahinto ako at naisip, gaano ba talaga tayo kahina? Kapag akala natin ay malakas na tayo, si Camille ay hindi perpekto. Siya ay natakot, siya ay nasaktan, siya ay nag-alinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang hindi maging biktima. Pinili niyang maging arkitekto ng kanyang sariling pagbangon. May isang bagay na madalas kong napapansin sa mga taong dinadaya, hindi nila alam kung kailan hihinto sa pag-asa. Ang pag-asa ay hindi masama, ngunit may pinagkaiba ang pag-asa sa pagpapabaya sa sarili. Si Camille ay nagtiwala kay Rafael noong una at iyon ay makatao. Ngunit nang paulit-ulit nang ipakita ng mga ebidensya, ang katotohanan, ang mga resibo, ang mga mensahe, ang sertipiko ng kapanganakan, natuto siyang makinig sa kanyang sariling instinct. Madalas nating binibigyang katwiran ang mga taong nananakit sa atin dahil sa takot tayong mag-isa. Takot na hindi tayo karapat-dapat sa mas mabuti. Ngunit ang totoo, ang pagmamahal na kailangan nating hanapin ay hindi sa labas, nasa loob natin. Si Camille ay hindi tumakbo. Siya ay nanatili, ngunit hindi upang magtiis, nanatili siya upang tipunin ang kanyang lakas, upang protektahan ang kanyang anak, upang patunayan na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ngayon, nais kong itanong sa inyo mga kaibigan, saan kayo nakikinig ngayon? Nasa biyahe ba kayo pauwi mula sa trabaho? Nagluluto ba kayo sa kusina? Nasa kama ba kayo mag-isa habang iniisip ang inyong sariling kwento? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Camille, kung kayo ang nakakita ng resibo ng mga larawan ng katotohanang paulit-ulit na bumabasag sa inyong puso, ano ang gagawin ninyo? Hihintayin ba ninyo ang karma o kikilos ba kayo para sa inyong sarili? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Sabihin ninyo sa akin ang inyong kwento. Kahit hindi ninyo kilala ang mga taong makikinig dito, may mga taong handang makinig, handang umunawa. At kung ang kwentong ito ay tumatak sa inyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share, baka may ibang tao na nangangailangan ding marinig ang mensaheng ito. Nas ko sa inyo na laging tandaan ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung paano kayo tratuhin ng iba. Kayo ang may akda ng inyong sariling kwento, at kahit gaano pa karaming beses kayong itapon sa dilim, may kapangyarihan kayong bumangon at magliwanag. Naway lagi kayong maging matapang, maging mabuti, at higit sa lahat maging totoo sa inyong sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong tagapakinig, ingatan ninyo ang inyong mga puso. Kwento, ang tunay na mana, ang pagbangon ni Camille. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng ilang individual. Inihahandog sa lahat ng mga nakaranas ng katulad na pagsubok. Umaasa kaming sila ay magiging matatag at patuloy na hahanap ng kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manira o mang-atake ninuman. Ang kwento ay likha para sa layuning pangaliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang produktong ito ay natatangi binigyang pansin at sinuring mabuti. Ang karapatang-ari nito ay pagmamay-ari ng channel na ito. Mangyaring huwag i-re-upload,